Matapos mawala ang buo niyang pamilya, ninais lamang ng batang ito na maging isang regular na estudyante. Gayunpaman, napadpad siya sa isang paaralang militar kung saan ginawa siyang demonyo sa pamamagitan ng mga eksperimento. Kalaunan, nalaman niyang siya ay immortal. Sa mundong ito, ang kapangyarihan mo ay itinatakda ng numero sa iyong katawan. Habang mas mataas ang numero, mas malakas ka, at kapag umabot sa 0 ang numero mo, mamamatay ka. Si Licht ay isang pangit, nakakadiri, at patetikong gunner, na may gawin ang mga pinaka-predator na bagay. Isang araw, nabaon siya sa gulo dahil sa pagsilip sa panloob na damit ng mga babae. Siyempre, hindi ito nagustuhan ng babae at binugbog siya, na naging sanhi ng pagkawala ng bilyon-bilyong magiging anak niya sa hinaharap. Ngayon, nasa loob ng isang auditorium si Lick kasama ang isang lalaki na napakalupit ng porma, para sa opening ceremony ng espesyal na paaralang militar. Sinabihan sila ng kapitan na sumunod sa mga utos anuman ang mangyari. Si Second Lieutenant Ferenda, na isa ring instructor, ang pumalit para magpaliwanag. Sinabi niya na ang mundong tinitirhan nila ay kontrolado ng Althea, isang misteryosong maladyos na nilalang na mukhang ginawa lang sa Adobe After Effects, na lumitaw noong panahon ng krisis. Gawa ito sa napaka-advanced na teknolohiya at may kapangyarihang magdesisyon para sa lahat sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na sumunod sa majority vote. Kaya, sa madaling salita, ang Diyos na ito ay pinsan yata ni Joseph Stalin o kung ano paman. Akala ng mga tao ay himala ito at nagsimula silang gumawa ng malalaking desisyon tulad ng pagbabawal sa mga F-22 jet, MLRS truck, digmaan, at mga sandatang nuklear. Ngunit hindi umayon ang lahat sa plano at ang kanilang bansa ay nasa malaking panganib. Sinira ng nakaraang digmaan ang lahat, mga lungsod at ang kapaligiran. Kulang ang pagkain, at ang mga tao sa buong mundo ay nagsimulang bumuo ng mga gang ng mga senior citizen. Pinatigil siya ng kapitan dahil sa tingin nito ay masyado niyang tinatakot ang lahat. Sa halip, sinabihan niya silang galingan para maging mabubuting sundalo at pinanggakuan sila ng mga gantimpala gaya ng pera at pagkain, na kung nakinig ka kanina, ay wala naman talaga sila. Dahil dito, gamaan ang loob ng lahat at nagsimulang ngumiti muli. Ipinaalala niya sa kanila na makinig sa headmaster, at pagkatapos ay ipinakilala si Major Sherman, ang headmaster na hindi man lang mukhang German. Umakyat si Sherman sa entablado at sumaludo ang lahat. Ngunit sa halip na seryosong talumpati, nagsimula siyang magbasa ng isang fairy tale. Nagulat ang lahat, at isang babae at dalawang lalaki mula sa madla ang nagsimulang pagtawanan siya. Sinabihan sila ni Sherman na tumahimik, pero lalo pa silang nagtawanan ng malakas. Biglang lumapit ang kapitan sa kanila at binati ang babae ng 100 mm sa ulo. Sabi niya, inutusan sila ni Sherman na tumahimik kundi ay magiging kasing tahimik sila ng babaeng tumatawa kanina. Sinabi niya sa lahat na ang isang mabuting sundalo ay sumusunod sa utos bago niya pinadala ang 2 bugok na ito sa impyerno. Nagkagulo ang mga tao at sinubukang tumakbo sa pinto, pero nakakandado ito. Humingi sila ng tulong, pero nagpaputok ng baril sa hangin ang kapitan para patahimikin sila. Nagbabala siya na ang sinumang susubok tumakas ay itatrato na parang isang regular na sundalong Ruso noong 1942. Noong papatayin na sana sila, biglang naging seryoso si Lick at itinutok ang isang sanga sa leeg ni Sherman. Akala ng kapitan ay nagbibiro si Lick, pero iginiit ni Lick na seryoso siya, habang idinidiin ang patpat na parang isa itong Swiss Army knife. Sinabihan ni Sherman si Lick na maging seryoso at ipinaliwanag kung paano baliin ang kanyang leeg ng maayos. Ipinakita pa niya gamit ang kamay ni Lick kung paano ito gawin. Sinabi niya na kahit ang isang taong kasing hina ng karaniwang babae ay kayang pumatay gamit ang teknik na ito kung gagawin ng tama. Nagtanong si Lick kung seryoso ba si Sherman na baliin niya ang leeg nito. Sumagot si Sherman na ang pinakamagandang paraan para manalo sa digmaan ay kung wala na siya, at nangakong walang ibang masasaktan kung magtatagumpay si Lick. Pero kung mag-aalinlangan siya, ang mga random na bugok na ito ay malamang na mamatay. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang mga mukha nila. Hindi sila handa para dito. Hiningi ng headmaster ang desisyon ni Lick. Hinigpitan ni Lick ang hawak sa patpat, na ikinangiti ni Sherman, pero biglang bumitaw si Lick at tumangging ituloy ito. Tinanong ng headmaster kung ayaw ba talaga siyang patayin ni Lick, at nagbabala na maliban na lang kung gagawin ito ni Lick, mamamatay ang lahat. Ngunit sa halip, humakbang pasulong si Lick at iginiit na siya na lang ang patayin ng headmaster, habang nagdadadaldal tungkol sa moralidad at kung ano-anong kalokohan na tatalikuran din naman niya kalaunan.
Tumayo si Sherman at pumayag sa gusto ni Lick, habang naglalabas ng madilim na aura na ikinatakot ng mga manunood. Gayunpaman, hindi natakot si Lick at tumitig ng diretso sa mga mata ni Sherman, na ikinagulat nito. Namagitan si Ferenda para kumalma ang sitwasyon at iminungkahing magpahinga muna. Biglang bumangon ang mga batang binaril at nalamang buhay pa sila dahil mga paint bullet lang pala ang tumama sa kanila. Ibinalik ng kapitan ang kanyang baril at ipinakilala ang sarili bilang si Captain Alan, isa sa kanilang mga instructor. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsunod sa utos sa labanan upang mabuhay, dahil ang mga nagpapanik, umiiyak, o tumatawa lang ay ang mga unang namamatay. Masayang inanunsyo ni Ferenda ang pagtatapos ng opening ceremony at pinauwi ang lahat. Nag-usap sina Sherman at Captain Alan sa kanyang opisina. Nagpahayag ng interes si Sherman kay Lick, pero mas interesado si Alan sa samurai na batang si Takakazu. Ipinaliwanag ni Sherman na kumilos si Lick noong inilabas ni Alan ang baril, pero kumilos lang si Takakazu noong nakaputok na ang unang bala. Tinanong ni Alan kung ibig bang sabihin nito ay si Lick ang pinuno, pero sabi ni Sherman ay hindi pa muna. Kinilala ni Sherman ang potensyal ni Lick at iminungkahing gawin siyang kandidato para makita kung hanggang saan ang kaya niya. Nagsimula ang unang klase sa paaralan sa pangunguna ni Headmaster Sherman. Ipinakilala niya ang mga panuntunan ng paaralan, kabilang ang tinatawag na star system, na ninakaw yata sa Stella Stars ng Spy Family. Ang bawat estudyante ay binibigyan ng 2 bituin, at kung makakaipon sila ng 10, opisyal na silang sasapi sa militar. Ang kanilang pamilya ay makakatanggap ng mga gold bar, sariwang pagkain, mga kahon na may markang pagkain, at ilang gintong barya mula sa Elder Scrolls, Oblivion. Gayunpaman, kung ang bituin ng isang estudyante ay maging 0, ituturing silang hindi karapat-dapat, patatalsikin, at agad na ay padadala sa malapit na gulag. Nang tanungin kung paano makakakuha ng mas maraming bituin, ipinaliwanag ni Sherman na ang mga mahusay sa iba't ibang aktibidad ay makakatanggap ng mga bituin. Pero kung gusto nilang makakuha ng bituin ng mabilis, kailangan nilang kuhanin ito mula sa isa't isa sa anumang paraan. Kaya sa madaling salita, para itong Battle Royale plus Spy Family. Gayunpaman, may mga panuntunan sa paggamit ng dahas para kumuha ng bituin, dapat sumang-ayon ang magkabilang panig na itaya ang kanilang mga bituin, at ang mananalo lang ang makakakuha ng bilang ng mga bituin na itinaya, na tinatawag na Star Stake. Nang ibigay na ang mga bituin sa lahat, dumating ang turn ni Lick, pero ginulat siya ni Sherman sa pagsasabing walang bituin para sa kanya. Nalito si Lick, at ipinaliwanag ni Sherman na si Lick ay nasa isang espesyal na kurso kung saan kailangan niyang kumuha ng bituin mula sa ibang estudyante sa loob ng 3 araw kung gusto niyang manatiling naka-enroll. Pagkatapos ng klase, nag-aalala ang mga kaibigan ni Lick para sa kanya, pero tiniyak niya sa kanila na wala siyang pakialam sa pagnanakaw ng bituin, nandoon lang siya para paalisin si Takakazu sa paaralan. Ibinunyag ni Takakazu na ang lola niya ang nagpadala kay Lick, at sumang-ayon si Lick, na sinasabing hindi niya matatanggihan ang hiling nito dahil kinupkup siya nito. Iminungkahi niyang umuwi na sila ng magkasama, pero tumanggi si Takakazu, at sinabing hindi siya magiging isang mamamatay tao tulad ng kinatatakutan ni Lick at ng kanyang lola, at hindi maiintindihan ni Lick kung bakit niya gustong maging sundalo. Samantala, tinanong ni Alan si Sherman kung bakit niya inilagay si Lick sa espesyal na kurso, at ipinaliwanag ni Sherman na gusto niyang subukan kung paano haharapin ni Lick ang sitwasyon at kung matutugunan ba nito ang kanilang mga inaasahan. Sa ikatlong araw, wala pa ring nakukuhang bituin si Lick, na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga kaklase. Biglang pumasok ang isa sa kanila na may dalang masamang balita. Nagmadali silang lahat sa locker room at nalamang wasak ang kanilang mga locker at nawawala ang kanilang mga bituin na itinago nila para hindi manako. Agad na sinisi ni Iknos si Lick dahil isa itong malaking, gunner, at baka magnanakaw din ito. Pero iginiit ng ilang estudyante na hindi niya mananakaw ang kanilang mga bituin. Nagtaka sila kung sino ang may gawa nito at nakarinig sila ng sigaw sa labas. Nagmadali si Takakazu palabas at nakita si Son Ohara na kinakaladkad sa buhok ng isang lalaking nagngangalang Don. Nagmakaawa ang babae na ibalik ang kanyang mga bituin, at nang magtipon ang lahat, nakita nilang may 10 bituin na si Don. Tinanong ni Takakazu kung kinuha niya ang mga bituin ni Son Ohara sa pamamagitan ng dahas, at binitawan ni Don ang buhok nito, habang tinatanong kung kusa ba itong ibinigay sa kanya habang mukhang ewan sa kanyang shaft monogatari pose. Dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan, inamin ni Son Ohara na ginawa nga niya iyon.
Nagsimulang akusahan ng grupo si Don, na sinasabing may kapangyarihan siyang pasukin ang mga locker at magnakaw ng mga bituin. Gayunpaman, hinamon sila ni Don, at tinanong kung mayroon ba silang ebidensya o kung isinulat ba nila ang kanilang mga pangalan sa kanilang mga bituin, na nagpatahimik sa grupo dahil may punto siya, kahit na mukha siyang kriminal. Sinabi ni Takakazu kay Don na sapat na ang nakolekta niya, pero nagpumilit si Don na kuhanin din ang kanyang mga bituin at hiniling na ibigay ito ni Takakazu. Inakusahan ng isa sa mga babae si Don na matako, pero tinanong ni Takakazu kung bakit siya dapat sumunod. Ibinunyag ni Don, habang mukhang isang sablay na karakter mula sa Bethesda, na ito ang kapalit para sa kaligtasan ng kanyang lola. Dahil sa takot para sa matanda, nag-aatubiling ibinigay ni Takakazu ang kanyang mga bituin. Nagtanong ang mga babae kung bakit ginawa iyon ni Takakazu, at ipinaliwanag niya na hinihiram ng lola niya ang dojo nito mula sa mga magulang ni Don at wala na itong mapupuntahan kung palalayasin sila. Pagkatapos kunin ang mga bituin, umalis na si Don. Nagpa siya ang buong klase na ibahagi ang kanilang mga bituin na para bang isang pulubi ang turing sa kanya. Nag-alok ang isang babae kay Lick ng isa sa kanyang mga bituin, ngunit tumanggi siya at iminungkahing ibigay na lang ito sa taong talagang nangangailangan. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto ng lahat na maging sundalo. Tumanggi rin si Takakazu na tumanggap ng bituin at nagpas siyang humanap ng paraan para makakuha nito. Pagsapit ng alas 5, hindi pa rin nakakakuha ng bituin si Takakazu, kaya labis siyang nadismaya. Sinubukan siyang amuhin ni Lick at sinabing ayos lang iyon dahil hindi naman niya gustong maging sundalo si Takakazu. Gayunpaman, ibinunyag ni Takakazu na naghihirap na ang kanyang lola, pumapayat na ito at isinasakripisyo ang sariling rasyon ng pagkain para mapakain sila. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na pilitin itong kumain, tumatanggi ang lola, kaya determinado si Takakazu na maging sundalo para matustusan sila, para magamit niya ang kanyang Glock 19 sa kanyang lola kapag tumanggi itong kumain. Pagdating ng alas 6, ang mga estudyanteng nakakuha ng 10 bituin ay inutusang magtipon sa pangunahing pintuan. Pumunta doon si Don sa paniniwalang siya lang ang naruroon, ngunit hinarang ni Lick ang kanyang daan at nakiusap na ibalik ang mga bituin ni Takakazu. Marahas na nag-react si Don, sinuntok si Lick hanggang sa tumalsik ito sa pader, at nagpatuloy patungo sa gate. Nakarating si Don sa gate, ngunit iginiit ni Sherman na bilangin muna ang kanyang mga bituin bago siya makaalis. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Don na mayroon siyang 12 bituin, ngunit nang hilinging ipakita ang mga ito, naging abo ang mga ito at nagbagong anyo bilang mga palaka, na lubos niyang ikinagulat. Bumalik si Lick sa grupo dala ang mga totoong bituin sa kanyang bibig, at ibinunyag na ipinalit niya ang mga ito. Napagtanto ito ni Don at nagalit siya, habang ang buong klase ay nagdiwang dahil nabigo ang plano ni Don. Inutusan ni Smellman si Don na bumalik sa kanyang klase dahil hindi siya makakapagtapos. Nabawi ng lahat ang kanilang mga bituin, at mayroon ng 2 si Lick mula sa isang mabilis na teknik na tinatawag na asset relocation. Sinabi niya kay Takakaze na nagpasya siyang manatili sa paaralan kasama nito, ngunit ayaw niyang makapagtapos si Takakaze. Dahil sa pagkalito, nalaman ni Takakaze ang plano ni Lick. Habang nasa paaralan sila, makakatanggap ang kanilang mga pamilya ng dagdag na rasyon ng pagkain, na magbibigay daan sa kanila na mabuhay habang muling pinag-iisipan ang kanilang pangarap na maging sundalo. Pagkalipas ng ilang araw, nagkakampang sa gubat si Lick at ang kanyang mga kaklase. Sinilipin ni Lick ang mga babae at nagulat siya na hinayaan nila siya dahil kapag naging sundalo na sila, hindi na sila magkakaroon ng ganoong kalayaan. Sinubukan ni Aiknos na ipakita kay Lick ang kanyang double-barrel shotgun, ngunit hindi tumingin si Lick. Binalot ni Lick si Aiknos ng kanyang jacket at nilampasan siya, na nagpalito sa lahat. Nagtanong si Lick kung gusto ba talaga nilang maging sundalo kahit na kailangan nilang pumatay ng tao. Sinabi ni Aiknos na kung may pagpipilian lang siyang huwag pumatay ay gagawin niya, ngunit wala silang pagpipilian. Sumama sa kanila si Smellman at sinabihan silang dapat nilang hangarin na maging isang hukbo na hindi pumapatay sa labanan, gaya ng pagiging medic o recon. Nagtaka si Lick kung posible ba ito, at sinabi ng headmaster na posible ito kung mas malakas sila kaysa sa kanilang mga kaaway. Nangako siyang tutulungan silang maging ganoon. Umiyak si Aiknos, at masaya ang buong klase na maaari silang maging isang hukbo na hindi pumapatay. Nang maglaon, nagtungo si Smellman sa isang lihim na lab sa likod ng kanyang silid-aklatan. Doon, ipinaliwanag ni Furenda na hindi nila makopya ang kakayahan sa pagboto, ngunit nakahanap sila ng mga bagong kapangyarihan mula sa Olthing.
Tinanong ni Smellman si Alan tungkol sa digmaan. Sinabi ni Alan na hindi ito maiiwasan, at ang lahat ng bansa ay naghahanda na para dito. Idinagdag ni David na dapat ay ipinagbawal na ng all thing ang mga digmaan magpakailanman sa halip na mga nukes lang ang ipinagbawal. Tinanong ni Smellman si David kung alam niya kung nasaan ang mga nakakaalam tungkol sa all thing. Sinabi ni David na nahanap na niya silang lahat at tinanong kung gusto ba ni Smellman na iligpit niya sila pagdating ng panahon. Sumang-ayon si Smellman. Ipinaalala sa kanya ni David na itinataya niya ang kanyang buhay at dapat tuparin ni Smellman ang kanyang pangako. Tiniyak ni Alan kay David na ligtas ang kanyang genetic information, at muli siyang bubuhayin kapag nakabuo na sila ng mga teknik sa clonang. Tinanong ni Smellman si Fernanda para sa update sa proyekto ng ACE. Sinabi niya na naging matagumpay ang eksperimento sa daga sa lab, ngunit may problema, marahas na ugali. Pinatay ng isang daga ang iba gamit ang mga ngipin nito. Nagtanong si Smellman kung bakit, at sinabi ni Fernanda na hindi ito alam, at iminungkahing baka masyadong maliit ang utak ng daga para kontrolin ito. Iminungkahi niyang lumipat sa mga tao bilang subjects, ngunit ipinagbawal ito ni Smellman, lalo na ang paggamit ng mga bata gaya ng dati. Hiniling niya rito na dalhan siya ng isang balot. Ibinigay ito sa kanya, at naisip niya kung ano ang mangyayari kung ibibigay nila ito sa natitirang daga. Sa kabila ng mga pagtutol, ginawa pa rin niya ito. Humilig ang daga sa bola, at kuminang ang mga mata nito habang nagsisimulang gumawa ng mga matitinding galaw na parang sa DBZ. Halos tamaan nito si Smellman, ngunit pinatigas niya ito at kinuha ang balot. Sinabi niya kay Fernanda na ang mga bata ay gustong maging isang hukbo na hindi pumapatay, kaya dapat nitong tapusin ang pananaliksik dahil kakailanganin ito ng mga bata. Natapos ang klase sa kanilang pagsasanay sa umaga, at pagod na pagod ang lahat. Pinagalitan sila ni Captain Alan dahil madali silang mapagod. Sumingit si Smellman at sinabing mabuti na pinipilit nila ang kanilang mga sarili. Dahil gusto nilang maging isang hukbo na hindi pumapatay, sisimulan na niya ang kanilang pagsasanay. Bibigyan niya sila ng mga sandatang angkop sa bawat isa sa kanila at sasanayin sila gamit ang mga iyon. Namahaji siya ng mga medieval na sandata tulad ng mga espada at palakol. Nagtanong ang babaeng si Lynn kung bakit hindi AR-15 ang gamit nila. Ipinaliwanag ni Smellman na bagaman mga modernong sandata ang magsisimula ng digmaan, kalaunan ay mauuwi rin ito sa malapitang labanan. Kung mas malakas sila sa mano-manong pakikipaglaban, maaari silang manalo. Pagkatapos ay bumalik si Smellman sa lab para makita si Fernanda, at ipinahayag ang kanyang hiling na sana ay hindi na kailangang makipagdigma. Hindi tulad ng mga nakaraang digmaan para sa mga mapagkukunan, ang isang ito ay naglalayong kontrolin ang sobrang populasyon, na nakikita ni Smellman bilang paraan para mapupuksa ang mga walang kwentang tao. Nanindigan siya na dapat nilang protektahan ang mga bata mula sa ganoong digmaan. Binanggit ni Fernanda ang Project ACE at iminungkahing lumipat sa mga pagsubok sa tao, ngunit pinatigas ni Smellman ang buong silid bilang babala. Hindi niya ito hahayaang mag-eksperimento sa kanyang mga bata. Sumang-ayon si Fernanda, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig na mayroon siyang ibang plano, na ayos lang naman dahil maganda siya. Isang kakilakilabot na balita ang dumating nang makatanggap sila ng ulat na napatay si David. Ipinalam ni Smellman kay Alan na ang pinaka-nakakabahala ay ang huling mensahe ni David, na tila malalim ang kahulugan. Habang ipinapatugtog ang transmission para kay Alan, narinig nilang binanggit ni David na nalinlang silang lahat. Naguluhan ang grupo sa kung ano ang ibig sabihin ni David sa pagiging nalinlang. Iminungkahi ni Fernanda na maaaring nangangahulugan ito na nag-leak ang mga detalye ng kanilang plano, kaya inirekomenda niya ang paglilipat ng focus sa Project ACE. Ikinagalit ito ni Smellman, na inakusahan siyang gustong gamitin ang mga bata para sa mga eksperimentong maaaring makapinsala sa kanila. Pinalibutan niya ng yelo si Fernanda, ngunit nanatili itong walang kibo, at ibinunyag na ang mga gene ni Smellman ang dahilan sa likod ng mga marahas na ugaling nakita sa mga daga. Ikinagalit ito ni Smellman, at iginiit ni Fernanda na dapat na silang lumipat sa mga pagsubok sa tao o ihinto na ang proyekto. Isiniwalat ng DNA testing ang isang kandidatong may mataas na pagkakataon na magtagumpay, at hahayaan ko kayong mag-isip kung sino ang kandidatong iyon. Sa loob ng opisina ni Smellman, niyakap niya si Lick at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Maayos lang ito para kay Lick, basta't masisiguro nito ang kaligtasan ng lahat at magbibigay daan para maging isang hukbong hindi pumapatay. Nag-aalala ang mga miyembro ng klase sa pagsasailalim ni Lick sa operasyon.
Itinanong nila kung bakit si Licht lang ang kailangang sumabak sa ganoong panganib. Sinabi ni Takakage kay Furenda na hindi na nila kayang maging hamak na karakter na pampuno lang sa isa na namang generic na anime na may bida na teenager na maitim ang buhok. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Furenda na ang operasyon ay para sa kanilang proteksyon. At dahil hindi pa sila mga profesional na sundalo, kailangan nila ng isang taong may espesyal na kakayahan, at si Licht ang perpektong tugma sa hindi malamang dahilan. Nalungkot ang klase ng marinig ito, ngunit ngumiti si Licht at sinabing handa siyang sumugal para protektahan ang lahat, kahit na siya ang pinakanakakairita sa kanilang lahat. Sa loob ng silid operasyon, inihiga sina Licht at Smellman sa mga kama. Isinali ng dugo ni Smellman kay Licht habang nagsisimula ang operasyon. Kinakabahang nanonood si Takakage at ang iba pa, umaasa sa matagumpay na resulta. Samantala, naglalaro ang mga estudyante sa labas nang makakita sila ng mga helikopter na nagpapatugtog ng Fortunate Son. Napansin sila ni Alan at noong una ay inakalang mga Joint Force helicopter ang mga ito, ngunit masyadong maaga pa para sa isang pag-atake. Gayunpaman, naalala niya ang mga sinabi ni David tungkol sa pagkakalinlang sa kanila, kaya nagmamadali niyang siniyasat ang mga chopper. Nang matanto ang panganib, apurahang sinabihan ni Alan ang lahat na lumikas. Ngunit bago pa sila makatakas, isang helikopter ang nagpakawala ng missile sa paaralan, nasamaya dito at pumatay sa ilang estudyante. Pumasok pagkatapos ang mga sundalo sa paaralan, hinahanap ang pangunahing katawan. Nakaligtas ang ilan sa mga babae sa pagsabog, ngunit inutusan ng sarhento ng kalaban ang kanyang mga tao na tandaan, walang estudyante, at ginawa ng lahat ang isang mala Makarov na paglusob sa airport. Habang nangyayari ang kaguluhan, maayos na nagpapatuloy ang operasyon. Inihanda ni Alan ang kanyang baril para harapin ang mga sundalo. Si Son Ohara, sa kabila ng paghawak ng baril, ay muntik ng mabaril. Ngunit iniligtas siya ni Dawn sa pamamagitan ng pagpapatamba sa sundalo. Sobrang natakot si Son Ohara kaya tinawag niya si Licht para iligtas siya. Nang makitang nanigas na ito sa takot, binuhat siya ni Dawn at kinuha ang baril, sabay putok sa mga paparating na sundalo habang hawak ang mga stress ball ni Son Ohara. Eksaktong papatayin na sana ng mga sundalo si Aiknos at ang iba pang mga babae, isang chokbag ang ibinato na lumikha ng usok. Ginamit ni Jail at Takakage ang pagkakataong ito para daluhungin ang mga sundalo at iligtas ang mga babae. Nagtago ang mga nakaligtas sa isang silid-aralan, naguguluhan kung bakit nagsimula ang digmaan gayong sinabi ng All-Thing na walang gyera hanggang sa susunod na Marso. Hindi sila mabigyan ni Alan ng sagot. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Furenda, na nag-imporma sa kanya na may naganap na pag-aaklas. Ipinaliwanag niya na may 7 balot na maaaring bumoto sa All-Thing, habang ang ibang mga bansa sa mundo ay may hawak na kabuuang 4, na higit sa kalahati. Sa madaling salita, nalinlang sila ng ibang bahagi ng mundo at binago ang pagbabawal sa buwan ng Setyembre nang hindi nila nalalaman. Habang nasa sabik si Furenda sa pagbubunyag na ito, tinanong ni Alan kung nag-e-enjoy ba siya, ngunit itinatwa niya ito. Ipinalam niya sa kanila na may problema. Naputol ang supply ng kuryente, at kung hindi ito maibabalik, mamamatay si Licht dahil hindi maaaring itigil ng mano-mano ang mga genetic injection. Sobra-sobra na ang kapasidad ni Licht, at malapit ng tanggihan ng kanyang katawan ang proseso, na haantong sa paghinto ng puso. Kailangan ng isang tao na simulan ang backup power ng paaralan para iligtas si Licht. Nalaman ni Alan na kontrolado na ng mga sundalo ang paaralan, kaya kailangan nilang pigilan ang mga ito habang ibinabalik ang kuryente. Dahil alam ang panganib, humingi si Alan ng mga voluntaryo, na ang ibig sabihin ay mamamatay ang mga hanggal na ito. Sumang-ayon ang buong klase na pumunta para iligtas si Licht. Buong tapang silang sumugod sa halip na gumawa ng mga Metal Gear Solid na kilos. Pinatumba ni Alan ang isang sundalo gamit ang kanyang baril, habang tinapos naman ni Takakage ang isang lampang sundalo. Nakalabas sila, ngunit mas maraming sundalo ang nagsimulang mamameril sa kanila na parang nasa Call of Fortnite. Mabilis silang binaril ni Alan, sabay deklara na mauuna na siya. Nakarating sila sa lugar ng kuryente, at pinatumba ni Alan ang 2 sundalo para makasulong sila. Bigla, isang lalaking may RPG ang nawalan na ng pasensya at nagpaputok sa gusali, na ikinasugat ni Alan, ngunit nagpahayag siya ng kagalakan na hindi na niya kailangang makitang mamatay ang mga bata. Hinarap ng sarhento ng kalaban sina Hina at Aiknos, nagbabantang sasaktan sila kung hindi nila sasabihin ang lokasyon ng pangunahing katawan. Sa kabila ng banta, nanatiling tahimik si Hina at nanindigan.
Naghanda ang sarhento na barilin siya dahil ayaw nitong magsalita, habang sa kaloob-looban niya ay umaasa siyang darating si Lick para iligtas sila. Nagsimulang lumitaw ang mga bolang liwanag mula sa bakuran ng paaralan. Samantala, nasa bingit na ng kamatayan si Lick habang ang heart monitor ay nagpapakita ng 0. Gayunpaman, naibalik ang kuryente. Muling tumunog ang monitor. Nagising si Lick, napansin ang kanyang puting buhok, at narinig si Smellman na nagtatanong kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Hiniling niya kay Fernanda na magdala ng isang kagamitan, ngunit pinayuhan siya nito na magpahinga dahil nagdulot ng malaking pagod sa kanya ang operasyon. Gayunpaman, iginiit ni Smellman na siya mismo ang magbibigay ng kagamitan kay Lick, at pinadali si Fernanda dahil nasa panganib ang mga bata. Pinindot niya ang ilang mga pinjutan, na naglantad ng isang espada. Ipinaliwanag ni Smellman na nagsisilbi itong balot at nagpapalakas sa kapangyarihan ni Lick. Ngunit hindi ito gagana hanggat hindi ito nilalagyan ni Lick ng kanyang count, isang panata na dapat niyang panindagan. Simple lang ang proseso, kailangang mag-isip si Lick ng isang panata, at sabihing authenticate count. Idideclare nito ang bagay na bibilanggan, na parang isang kill streak counter, at kikilalanan siya ng espada bilang master nito. Sa labas ng paaralan, may narinig na ugong, ngunit bigla itong huminto. Nagtaka ang mga sundalo kung anong nangyayari nang may dumaang pulang liwanag sa likod nila. Bumangga sa pader, si Lick pala iyon. Inutusan ng sarhento ang mga sundalo na patayin si Lick, ngunit huminto ang kanilang mga bala nang malapit na sa kanya. Inaalala ang mga salita ni Smellman tungkol sa pagtanggap ng ganap na lakas, natanto ni Lick na siya ay kombinasyon ni Neo at Silver Surfer. Tumigil ang lahat sa paligid niya, at pinayuhan siya ni Smellman na maglakad ng dahan-dahan hanggang sa masanay siya. Walang hirap niyang pinitik ang mga bala, pagkatapos ay napansin ang kalagayan ng kanyang mga kaibigan, na ikinagalit niya. Sinimulan niyang atakihin ang mga chopper ng kalaban, na umiikot-ikot pa rin sa hindi malamang dahilan. Naubusan ng bala ang mga sundalo, at ang sarhentong nayayamot na ay nagtanong kung bakit hindi sila papatayin ni Lick. Inilabas ang kanyang balisong, hinarap niya si Lick na sumagot naman na sila ang hukbong merchant ng suntok at sipa. Tinalo ni Lick ang sarhento, pinatumba ito gamit ang puluhan ng kanyang espada, at nakuha ang tagumpay. Nagpa siya si Lick na paksay ng digmaan at pagpatay. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit magkakasama nilang malalampasan ang mga paghihirap. Nanguna si Aiknos habang biglang nahuhumaling ang mga babae sa bagsik ni Lick, pati na rin ang mga lalaki. Sama-sama silang nagtatawanan nang lumitaw ang sarhento at ang kanyang mga tao, pinagtatawanan ang kanilang mga mithiin. Ipinakita nila ang kanilang mga katawan na puno ng pampasabog, na may balak na pasabugan silang lahat. Ngunit bago pa mapindot ng sarhento ang detonator, mabilis na dumaan si Lick, inagaw ito at dinurog. Iginiit ng sarhento na malupit ang mundo, at ang kaligtasan ay nangangahulugang alinman sa sila ang mamatay o si Lick at ang kanyang mga kaibigan ang mamatay. Sinimulan niya ang countdown, na sinasabing ang pagpatay ay kung paano nila pinoprotektahan ang kanilang mga pamilya. Nakiusap si Lick na tumigil siya, ngunit nangatuwiran ang sarhento na ang ganoong kamatayan ay marangal at kapaki-pakinabang para sa kanilang mga pamilya. Sa pag-abot ng countdown sa 5, naalala ni Lick ang kanilang pangako na hindi magiging isang hukbong pumapatay. Nang mag-isa na lang, sumigaw si Takakage kay Lick na umatras habang sumusugod siya patungo sa sarhento, handang tapusin sila. Ngunit mabilis na tinabig ni Lick ang espada mula sa mga kamay ni Takakage at pinugutan ang sarhento at ang kanyang mga tao sa isang indayog lang, na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan sa kanyang alt. Bago mamatay, inamin ng sarhento na nilaro niya si Lick dahil kasinungalingan lang din ang Nook, ngunit pinuri si Lick sa kanyang katapangan at pinayuhang gawin ang lahat para mabuhay sa digmaan. Nag-aalala ang kanyang mga kaibigan, ngunit nagpanggap siyang gaya ng dati niyang nakakatawang sarili, sinabing nakakadiri na natalsikan siya ng dugo at tumakbo para maghugas. Nagsimulang samuka si Lick, hindi makapaniwalang nakapatay siya ng mga tao. Napagtanto niya na tama si Dawn, hindi matatapos ang digmaan maliban na lang kung papatayin nila ang kaaway. Nalaman niyang sinira niya ang kanilang pangako, ngunit sa huli ay napagpasyahan niyang ayos lang ito basta't siya lang ang gagawa ng pagpatay. Maayos pa ang iba, ginawa niya ang kanyang desisyon at ini-authenticate ang kanyang count, nangangakong siya ang papatay sa mga kaaway para sa lahat. Bumalik si Lick sa grupo, malungkot ngunit nangako sa kanila na sisiguraduhin nilang matatapos agad ang digmaan, na sinang-ayunan naman ng lahat.
Ipinagdiwang nila ang kanilang kapayapaan, ngunit nagpasya si Lick doon mismo na hindi niya hahayaang pumatay ang sinuman sa kanila, at ang kanilang klase ay magiging isang hukbong hindi pumapatay, maliban sa kanya dahil mahal na niya ang pagpatay ngayon. Hindi niya hahayaang maramdaman nila ang naramdaman niya noong unang beses siyang pumatay. Nang araw na iyon, sumiklab ang digmaan sa buong mundo, isang digmaang naglalayong bawasan ang populasyon ng mundo hanggang sa tumugma ito sa dami ng pagkain. Sumabak si Lick sa gyera at bumalik ng ligtas, ngunit napansin ng kanyang mga kaklase ang pagbabago ng kanyang ugali. Nakapatay siya ng 337 tao ng araw na iyon, at nagamit ang Predator missile ability ng maraming beses. Habang naghuhugas sa shower, direng-diri pa rin siya sa kinahinatnan niya, ngunit pagkatapos ay isang batang babae na nagngangalang Nana ang lumapit sa kanya, nagtatanong kung ayos lang ba siya. Tinitigan niya ito, ngunit pagkatapos ay ngumiti. Si Lick ang naging ikalawang ace na isinilang makalipas ang maraming taon, nakikipaglaro sa bata at nag-aalaga rito na parang isang kuya. Gayunpaman, nagsimula siyang magbago ng magbago araw-araw dahil sa sobrang pagkakalantad sa mga gene ni Smurman. Nagsimula siyang magkaroon ng mga hindi gumagaling na sugat sa buong katawan at isipan, habang ang mga marahas na udyok ni Smurman ay unti-unting kumokontrol sa kanya habang pumapatay siya. Sa oras na nakapatay na siya ng 10,000 tao, nawala na ang kanyang kakayahang maggon. Kahit sinubukan ng mga babae na pasayahin siya, nawala na ang kanyang bagsik, at inutusan lang silang huwag pumatay ng sinuman bago umalis. Napagtanto ng mga babae na hindi na si Lick ang dati niyang sarili, na nagpalungkot sa kanila. Nanindigan si Aiknos na hindi sila susuko sa pagbabalik ng kanilang masayahing Lick. Nagawa ni Ferenda na pasukin ang kanyang isip, kinukumbinsi siya na kung hindi siya papatay, kailangang magsimulang pumatay ang iba. Simula noon, kumuha siya ng maskara na palagi niyang isinusuot at hindi kailanman tinanggal sa harap ng iba. Nagmarcha ang buong klase patungo sa opisina ni Smurman, sa pangunguna ni Takakes. Ipinahayag niya na hindi nila maaaring hayaan si Lick na solohin ang lahat ng pagpatay dahil sila ay isang koponan at gusto rin nila ng killstreak ability. Nagtanong si Smurman kung talagang gusto nilang dumaan sa mga operasyong pinagdaraanan ni Lick, na kinumpirma naman nilang lahat dahil ayaw na nilang maging malayo ang loob ni Lick sa kanila. Pumayag si Smurman, bagay na tinutulan ni Alan. Iminungkahi ni Smurman na agahan ang schedule dahil ang plano naman talaga ay operahan silang lahat. 4 na karagdagang compatible na subject ang nahanap at ginawang mga ace, sina Takakes, Don, Son O'Hara, at Captain Alan. Umasa sila na mapipigilan nito si Lick sa pagsisolo sa pagpatay. Gayunpaman, nang subukan ni Takakes at Son O'Hara na sumunod kay Lick sa kanyang susunod na misyon, inutusan niya silang huwag sumama, at pinagbantaan pa si Takakes na tatagain niya ito kapag sumuway. Hindi sila makapaniwala na naging napakalamig na ni Lick, hindi alam na nasasaktan din si Lick sa gitna ng labanan, pero hindi mo siya maseryoso dahil sa kakatuwang maskara na pinili niya. Sinabihan ni Ferenda sina Alan at Smurman na oras na para umatake at kunin ang iba pang mga balot. Nagbabala siya na mauubos sila kung mananatili lang silang defensive. Tinutulan ito ni Alan, ngunit handa na si Smurman na simulan ang ikalawang plano na tinatawag na Ultra. Ipinaliwanag ni Ferenda na maaari silang makakuha ng hindi matatawarang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkuha sa lahat ng 7 orihinal na balot at pagkamit ng nagkakaisang boto. Gamit ang kapangyarihang ito, maaari nilang likhain ang kanilang utopia, ang Ultra, bago maging huli ang lahat. Sumang-ayon si Smurman, na nagsasabing wala ng pag-asa na maligtas ang mundo, ngunit maaari nilang iligtas ang mga bata. Kinilala niya na hindi siya mapapatawad ni Lick sa gagawin niyang ito, pero handa siyang pasanin ang lahat ng sisi. Samantala, nagsimulang magwala si Lick, iwinawasiwas ang kanyang espada sa kanyang mga kaklase at sumisigaw na papatayin ang mga kaaway. Sinubukan ni Takakes at Genji na pigilan siya, ngunit napakalakas niya at itinapon lang sila palayo. Sinubukan siyang kausapin ni Son O'Hara, ngunit sinabihan siya ni Takakes na lumayo. Nagpatuloy sa pagwawala si Lick, hanggang sa maputol niya ang braso ni Son O'Hara. Sa kabila nito, sumusunod pa rin ang mga miyembro ng klase sa kanyang mga utos at hindi nakikialam sa labanan, nalulungkot sa napagtantong ang tanging natitirang koneksyon ni Lick sa kanila ay ang pagnanais nitong pigilan silang pumatay. Kung mawawala ang pagnanais na iyon, natatakot silang baka hindi na siya kailanman bumalik sa kanila. Pagkalipas ng 2 taon, ngayong tapos na ang digmaan, tuwang-tuwa si Nana.
Nag-record siya ng video, ipinapahayag ang kanyang kagalakan na hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang kapangyarihan para hulaan ang posisyon ng mga kaaway. Ipinagtapat pa niya ang kanyang nararamdaman para kay Lick, binabanggit ang spark na naramdaman niya noong una silang magkita. Plano niyang gawing love letter para sa kanya ang video na iyon. Gayunpaman, 3 buwan nang tulog si Lick mula nang matapos ang digmaan. Nagpasya siyang magsanay at maging mas feminine para sa kanya hanggang sa magising siya, walang kamuwang-muwang sa mga pangyayaring naganap sa araw na natapos ang digmaan. Lumalabas na kinolekta ni Smurman at ng iba pa ang lahat ng 7 orihinal na Dragon Ball o kung ano man iyon at nagpasa ng resolusyon sa pamamagitan ng nagkakaisang boto na iwanan ang mundo at likhain ang kanilang utopia, ang All-Sha. Gamit ang hindi matatawarang kapangyarihan ng All-Thing, lumikha sila ng isang kontinente sa itaas ng lupa. Pagkatapos, sa isa pang nagkakaisang boto, ninakaw nila ang lahat ng reserba mula sa ibaba para maiwasan ang mga pag-atake mula sa lupa. Ang populasyon ng All-Sha ay nilikha mula sa mga embryo ng mga tao mula sa iba't ibang nasyon at lahi. Gayunpaman, ang bagong populasyon ay pinanatiling walang alam tungkol sa dating sibilisasyon at sa tunay na kalikasan ng All-Thing. Ang All-Sha ay pinamahalaan ng ganap na kapangyarihan at ng mga Ace, na may count na ipinapatupad sa populasyon. Umunlad ang All-Sha habang ang Abyss, ang mundong naiwan, ay naghirap sa limitadong resources na kinuha ng All-Thing. Tinutulan ito ni Takakes, kaya kinuha niya ang isa sa mga balot, at idineklara na ang Class A ay laban dito at handang mag-aklas. Tumakas siya dala ito, ngunit pinigilan ni Furenda si Alan sa paghabol sa kanya, at iginiit na si Licht ang dapat gumawa nito. Sa kanilang huling paghaharap, napatay ni Licht si Takakes, na ikinagulat ng Class A. Habang bumabagsak si Takakes sa lupa, naalala niya ang mga sandali ng kanilang kabataan kasama si Licht. Natanggal din sa wakas ang maskara ni Licht habang umiiyak siya, napagtatanto ang kanyang nagawa. Inalo siya ni Furenda, ngunit lumapit si Ichnos para bigyan siya ng pagkakataong bumalik. Gayunpaman, sinisi ni Licht ang kanyang sarili at hindi na bumalik. Mula ng araw na iyon, huminto ang pagtibok ng kanyang puso. 20 taon matapos ang Waste War, nagising din sa wakas si Licht, walang pagbabago sa itsura ngunit pasan ang bigat ng mga taong lumipas na hindi niya namalayan. Hindi na siya muling ngumiti, desperadong malaman kung ano ang nangyari sa ibang miyembro ng Class A. Natuklasan niya na nanatili sila sa paaralan para magligtas ng maraming ulila ng digmaan hanggat maaari. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, kakaunti ang pagkain dahil sa tuyot na lupa, at anumang magagawa nila ay madalas na kinukuha ng All-Sha. Para masiguradong makakakain ng mga bata, isinakripisyo ng mga miyembro ng Class A ang kanilang mga sarili. Nang araw na iyon, nagawang makatakas ni Licht at Nana mula sa militar, ngunit kahit lumipas ang 50 taon, tumanggi siyang tanggalin ang kanyang maskara. Ang kanyang pagtanggi ay nagpatuloy sa loob ng 100 taon, kaya umaasa si Nana na balang araw ay babalik siya sa dati niyang sarili at tatanggalin ang maskara. Nangako siyang hihilingin sa kanyang magpakasal kapag dumating ang araw na iyon, kahit na matanda na siya sa oras na iyon. Naghintay siya ng 200 taon para sa kanya. Gayunpaman, pagkalipas ng 300 taon, hindi pa rin tinatanggal ni Licht ang kanyang maskara, nilalamon ng pagsisisi. Naging maunlad ang All-Sha sa pamamagitan ng pagnanakaw sa mga naiwan sa Abyss. Si Licht, pagkatapos ng 3 siglo ng pag-iisip, ay nagpas siyang pabagsakin ang All-Sha. Pinlano niyang labanan ang buong organisasyon ng militar ng mag-isa, udyok ng kanyang pananagutan at matinding pagsisisi. Samantala, isang batang babae na nagngangalang Hina ang nanunood ng may nanlalaking mga mata habang ang kanyang ina ay hinahatak papasok sa isang madilim na butas. Ngunit bago ito maglaho, iniabot ng kanyang ina ang isang espesyal na balot at sinabihan siyang hanapin ang maalamat na Ace, anuman ang mangyari. Dala ang mabigat na loob, inilibing ni Hina ang kanyang ina at sinimulan ang kanyang paglalakbay, nakararamdam ng pangungulila dahil bata pa siya at iniisip na baka palagi na lang siyang mag-isa. Matapos ang mahabang biyahe, nakarating si Hina sa isang abalang bayan at nagpas siyang magpahinga sa isang resort. Doon, nakatagpo siya ng ilang mga babae na namangha dahil naglakbay siya ng napakalayo. Nang banggitin ni Hina na naghahanap siya ng isang importanteng tao, ang maalamat na Ace, nagulat ang mga babae dahil inakala nilang isa lamang itong kwentong bayan. Bigla, isang kakaibang manika ang lumutang patungo sa kanila sa tubig, at biglang lumabas doon si Licht, na tumakat sa mga babae maliban kay Hina na nanatili sa pwesto. Mabilis na humingi ng pera si Licht sa kanya,
ngunit sobrang natakot si Hina kaya tumakbo siya palayo. Tandaan, si Lick ay isang 300 taong gulang na gunner na fan ni Drake at hinabol siya nito, habang humihingi pa rin ng pera at pagkain. Ngunit sa kabutihang palad, tumama siya sa isang puno dahil kay Nana, na isa ng ganap na babae ngayon. Binigyan niya si Hina ng pagkain at pinrotektahan ito mula kay Lick. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Nana ang pangalan ni Hina at kung saan siya nanggaling. Ipinaliwanag ni Hina na mula siya sa isang maliit na lugar sa kailaliman ng kabundukan, silang dalawa lang ng kanyang ina. Ikinwento niya kay Nana kung paano biglang hinayla ang kanyang ina sa ilalim ng lupa isang araw. Sinabi ni Nana na iyon ang abis, ngunit hindi alam ni Hina kung ano iyon. Itinuro ni Nana na ang lahat ng tao sa mundo ay may numero sa kanila, at pinamamahalaan sila ng mga numerong iyon. Ipinaliwanag niya kung paano ang kanyang numero na 77 ay kumakatawan sa kung ilang beses sinabi ng mga customer na masarap ang kanyang luto. Napagtanto ni Hina na mayroon siyang numerong 2,441 sa kanyang hita, ngunit si Lick, dahil sa pagiging bastos, ay sinubukang silipin ang kanyang suot na panloob. Pinatalsik siya ni Nana, at ang ibang mga babae sa kalye ay sinipa rin siya palayo, dahil kilala siya bilang isang pervert na sumisilip sa ilalim ng palda ng mga babae. Ipinatuloy ni Nana ang pagpapaliwanag na napakahalagang patuloy na itaas ang kanyang count, dahil kung bumagsak ito sa 0, ipapadala siya sa abis, at nangangahulugan iyon ng agarang kapahamakan. Napansin ni Nana ang malungkot na mukha ni Hina at humingi ng paumanhin sa pagbanggit ng mga nakakatakot na bagay. Ngunit tiniyak ni Hina sa kanya na ayos lang iyon. Pagkatapos, nagdagdag pa si Nana ng isa pang bagay, ang mga taong may mas mataas na numero ay dapat sundin. Tinanong niya si Hina kung ano ang binibilang nito, at sinabi ni Hina na binibilang niya ang kanyang mga hakbang, na ikinagulat ni Nana dahil ang mga hakbang ay binibilang sa bawat 100 kilometro, na nangangahulugang naglakad na si Hina ng mahigit 40,000 kilometro. Ipinaliwanag ni Hina na naglalakbay siya sa nakalipas na 5 taon para hanapin ang maalamat na ace, gaya ng gusto ng kanyang ina. Ang maalamat na ace na ito ay may puting bituin at gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Tinanong ni Hina si Nana kung kilala niya ang ace na ito, ngunit sinabi ni Nana na isa lamang itong alamat. Gayunpaman, iginiit ni Hina na narinig niyang ang taong ito ay nasa bayan. Nilapitan si Hina ng militar, at inangkin ng sarhento na siya ang hinahanap nito. Nang makita niya ang puting bituin sa mukha nito, sobrang saya niya kaya napaluha siya, sinasabing napakabagal ng kanyang paglalakbay para lang mahanap ito. Hiniling ng sarhento na sumunod siya para makapag-usap pa sila sa kanyang bahay. Sinubukan ni Nana na makialam, ngunit nagbabala ang sarhento na ito ay usaping militar. Umalis si Hina kasama sila, kumakaway bilang palm at nagpapasalamat kina Nana at Lick sa kanilang kabaitan. Napasabak sa gulo si Hina dahil sinubukan siyang landiin ng sarhento. Mabilis niyang binago ang paksa sa pamamagitan ng pagpapakita ng balot. Agad na sumeryoso ang mga sundalo, na nagpalito kay Hina. Nagtanong ang sarhento kung siya ba ay isang ballot holder, ngunit wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin yun. Kaya naman, binunot nito ang kanyang espada at hiniling na ibigay iyon sa kanya. Ipinaliwanag ni Hina na alaala iyon ng kanyang ina. Hinati ng sarhento ang sofa para ipakita na seryoso siya. Aatake na sana siya, ngunit pinigilan siya ni Hina, sinasabing mas mataas ang kanyang count kaysa sa sarhento, kaya kailangan nitong sundin ang kanyang mga utos. Tinanggap ito ng sarhento ngunit sinabi sa kanyang kailangang itaya ang kanyang mga bituin at pumasok sa isang star stake, kung hindi ay wala siyang obligasyong sundin ito. Pumayag si Hina, kahit hindi alam ang ibig sabihin nito. Nang maging opisyal na ito, may mga kamay na nagsimulang lumabas mula sa lupa, at lumapit ang sarhento sabay suntok sa kanya, na nagpapaliwanag na ang star stake ay isang opisyal na labanan kung saan itataya nila ang kanilang count. Pagkatapos, inihagis siya nito palabas ng bintana, sinundan siya sa labas, at sinabing ang star stake ay isang pribilehiyong ibinibigay sa mga sundalo. Sinimulan niya itong sakalin, at nakiusap si Hina na tumigil siya. Sinabi ng sarhento na nangangahulugan itong tinatanggap na niya ang pagkatalo. Lumitaw ang mga kamay mula sa lupa at kinuha ang lahat ng kanyang mga bituin, nag-iwan lamang ng isa, pagkatapos ay idinagdag ito sa mga bituin ng sarhento. Hiniling nito na ibigay na ang balot, o mas gusto pa niya ng isa pang star stake. Nagtanong si Hina kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito gayong ang ace ay dapat na bayani ng waste war.
Doon ibinunyag ng sarhento na ang mga puting bituin sa kanyang mukha ay peke at idinagdag na ang ace na hinahanap niya ay malamang napatay na dahil nangyari ang digmaan 300 taon na ang nakalilipas. Tinawag niya si Hina at ang kanyang ina na mga handgal sa paniniwala sa ganoong kwentong pambata, sinasabing sinayang niya ang kanyang mga taon sa paghahanap sa isang taong hindi naman umiiral, na nagpalungkot kay Hina dahil nalinlang siya at nagkamali ang kanyang ina. Patuloy siyang ginigipit na ibigay ang balot nang biglang lumipad si Lick para iligtas siya, sinasabing siya ang tataya para sa kanya. Ngunit tumawa ang sarhento nang makitang may negative 999 si Lick, tinawag siyang pinakamababa sa lahat at hindi siya matatalo nito. Itinusok niya ang kanyang espada kay Lick, pagkatapos ay pinatalsik ito sa isang upuan. Tumakbo si Hina para tingnan siya, ngunit itinulak siya ng sarhento at sinimulang tadterin ng taga si Lick habang tumatawa. Ngunit sinabihan siya ng kanyang mga tauhan na tumigil, dahil kahit negatibo ang count ni Lick, hindi pa ito ipinapadala sa abyss, at nawa-nullify ni Lick ang lahat ng kanyang mga atake, na nagpahinto sa sarhento nang matanto niyang totoo ito. Hiniling niya kay Lick na magpakilala, tatagain na sana siya, ngunit iniwasan ito ni Lick at lumitaw sa likuran ni Hina. Sinabihan niya itong itigil na ang paghahanap sa mga ace, dahil hindi sila mga bayani kundi mga mamamatay tao, at dapat na lang siyang bumalik at mamuhay ng normal. Nadurog ang kanyang maskara mula sa taga ng sarhento, na naglantad sa kanyang mukha, at ang kanyang espada ay nagpakita na ang kanyang tunay na count ay 5,700, at mayroon itong puting bituin. Hinailan niya ito ng malapit, at nagsimulang umiyak si Hina dahil ito na ang maalamat na ace na kanyang hinahanap. Sinabihan ni Lick si Hina na ipikit ng mahigpit ang kanyang mga mata, at ginawa niya iyon. Bigla, sumugod ang sundalo sa kanya, mabilis na tumalon si Lick palayo, at nagbitak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, na nagpatalsik sa sundalo. Nagsimula siyang kumilos ng napakabilis na parang kidlat, sinisira ang lupa at mga gusali sa bawat talon. Hindi makasabay ang sarhento. Sa huli, palihim na pumunta si Lick sa likuran nito at tumapak sa lupa, at ang puwersa ay nagpadala sa sarhento para bumangga sa pader. Sa bawat tapak ni Lick, parang isang malakas na alon ang tumatama sa sarhento. Hiniling niya na ibalik ng sarhento ang count na kinuha nito kay Hina at humingi rin siya ng paumanhin sa dalaga. Hinampes niya ang sarhento gamit ang kanyang espada, ngunit ayaw sumuko nito. Patuloy itong umaatake, ngunit iniiwasan lang ito ni Lick. Pinatalsik siya ni Lick sa ere at nagpakawala ng sunod-sunod na mabilis na atake. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag siyang Ace of Flashing Strikes. At dahil lang sa may negatibo siyang count ay hindi ibig sabihin na mahina siya, sadyang marami lang beses na nabasted siya ng mga babae. Tumalon siya ng mataas sa ere, sinasabi kay Hina na ibabalik din niya ang kanyang mga bituin, at sa kanyang pagtalon pababa, ibinigay niya ang huling tama sa sarhento, na sumuko na rin sa wakas. Kinuha ng mga kamay ang 759 counts mula sa sarhento, nag-iwan lamang ng isa at ibinigay ito kay Hina, na naging 706 na po ang count. Sinabi ni Lick sa kanya na ayos lang siya, at nagsimulang umiyak si Hina sa tuwa. Pagkatapos ay biglang inagaw ni Lick ang balot sa kanya, sinasabing maaari siyang kumita ng pera sa pagbebenta nito. Naguluhan si Hina, at sinabi ni Lick na siya ang mas may kapangyarihan dahil mas mataas ang kanyang count. Ngunit kung hindi niya ito gusto, maaari niyang itaya ang kanyang mga bituin. Muling umiyak si Hina, sinasabing sinabi ng kanyang ina na hanapin ang ace. Binigyan siya ni Lick ng isang manika kapalit ng balot at sinabi sa kanyang hindi siya ang ace na hinahanap nito bago umalis. Bumalik siya para makipagkita kay Nana, ipinapaliwanag kung paano kinuha ni Lick ang kanyang balot. Sinuri ni Nana ang manikang iniwan ni Lick, pagkatapos ay ibinalik ito kay Hina, sinasabihan itong ingatan iyon, at sinabing malalaman din niya kung ano ang gagawin doon sa takdang panahon. Naguguluhang tumingin si Hina sa manika, ngunit bigla itong sumabog at naging mga bulaklak, na naglantad sa kanyang balot. Hindi ito kailanman kinuha ni Lick. Ngunit idinagdag ni Nana na ang paghawak ng isang balot ay isang seryosong krimen laban sa mga batas ng Olshia, na nakatakot kay Hina. Sa isang maliit na bayan sa gitna ng kawalan, dalawang opisyal ng militar, sina Lin at Pil, ang tumutulong sa mga taong bayan. Ginagawa ni Lin ang halos lahat ng trabaho, dahil tumataas ang kanyang count base sa mga taong tinutulungan niya. Sinabi ni Pil sa kanya na sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya mapopromote. Ngunit hindi ito iniintindi ni Lin, basta't nakakatulong siya sa mga tao. Sinabi niyang hindi siya lalayo sa kanyang misyon na manghuli ng sinumang kriminal kung makakita siya ng isa.
Doon ipinakita ni Phil sa kanya ang isang wanted poster ni Lick na ipinadala ng HQ, na naglalantad na isa siyang maalamat na ace na nagsuot ng maskara. Ngunit ayaw maniwala ni Lin na ang mga maalamat na ace ay buhay pa, at nakakapagtaka na may taong naglalakad-lakad na nakasuot ng maskara. Gayunpaman, nagkamali siya, dahil nakakita sila ng isang taong nakapuding costume na nakasuot ng maskara. Nilapitan siya ni Lin, sinusubukang tanggalin ito, sinasabing tumutugma ang itsura nito sa poster. Ngunit ipinagtanggol ng tao na magkaiba ang mga maskara. Napagtanto ni Lin na totoo ito at hinayaan siyang umalis, habang humihingi ng paumanhin. Nang maglaon, ibinunyag ni Lick kina Lin at sa mga taong bayan na siya ang nasa likod ng maskara, at nagsimula silang habulin siya. Ngunit biglang huminto si Lick, at inakala ni Lin na pagkakataon na niya itong huliin. Gayunpaman, sumigaw si Lick na tumigil siya at itinulak siya palayo, eksaktong may lumitaw na bakal na talos mula sa lupa kung saan siya nakatayo, na tumusok sa kanya. Ito ang nagligtas kay Lin mula sa pagkasugat. Sa likod ni Lick ay may ilang mga sundalo, at nagmadali si Phil na batiin ang kanilang pinuno, si Lieutenant Jail. Ipinakilala niya ito kay Lin, ngunit pinigilan ni Lick si Jail. Inatake niya si Lick gamit ang mga bakal na sibat na lumalabas mula sa lupa. Sinubukan ni Lick na iwasan ang mga ito sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang burol, ngunit ang mga bakal ay tumubo rin mula sa burol. Kaya naman, iniba ni Lick ang kanyang ruta at inilabas ang kanyang mga flash strike, tumatalon-talon ng napakabilis na hindi na nila siya makita. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hinarang siya ni Jail sa ere, nagpakawala ng isang malaking bakal na nagtulak sa kanya pabalik sa lupa. Napagtanto ni Lick na hindi lang nasa 900 si Jail. Kinulong ni Jail si Lick at ang kanyang sarili sa loob ng isang bakod na gawa sa bakal, at ibinunyag na itinatago niya ang kanyang tunay na numero dahil ayaw niyang ma-promote at manatili lang sa likod ng desk. Gusto niyang patuloy na lumaban at magparusa ng kasamaan. Ibinunyag niyang ang tunay niyang count ay 12,500. Nagpakawala si Jail ng malaking bakal patungo kay Lick, na sinubukang harangin ito gamit ang kanyang espada. Ngunit patuloy ang pagdating ng mga bakal, nagpakawala pa si Jail ng isa mula sa gilid, na tumama kay Lick at nagpatalsik sa kanya. Nagsimulang mag-alala si Lin at ang iba pa, ngunit nagsimulang tumalon si Lick ng mas mabilis kaysa dati, sinusubukang sorpresahin si Jail ng isang atake. Ngunit nahulaan ito ni Jail at umiwas siya. Pagkatapos, gumamit siya ng isang bakal na bar na biglang lumitaw sa mismong kinatatayuan ni Lick, na nagpatalsik sa espada nito sa ere. Ngayon ay bakbakan na gamit ang mga kamao. Nagpalitan sila ng mga suntok, ngunit walang tumatama sa isa't isa. Nahuli ni Jail ang braso ni Lick, ibinalibag siya, at pagkatapos ay sinipa palayo. Nahulog na rin sa wakas ang espada ni Lick mula sa ere, at nasalo ito ni Jail sabay hagis pabalik kay Lick, habang sinasabing masyadong mabagal ang kanyang sikat na flashing strikes. Hindi iyon matatanggap ni Lick. Tumalon siya ng mataas sa ere, at nakiusap ang mga sundalo kay Jail na umurong na, dahil kung totoo ang mga ulat, hindi mapipigilan ni Jail ang high altitude strike ni Lick. Ngunit hindi kumikilos si Jail. Sinuri niya kung lumilipad o tumatalon lang si Lick sa pamamagitan ng pagpapatama ng mga bakal na talim dito. Sinangga iyon ni Lick, at napagtanto ni Jail na tumatalon lang si Lick at hindi makaiwas habang nasa ere. Kaya naman, sinimulan niyang pagbatuhin si Lick ng maraming bakal na baras, na pilit namang iniiwasan ng huli. Sinabi ni Jail kay Lick na ang kanyang count ay nakabase sa kanyang mga prinsipyo, at ang mga bakal na nililikan niya ay hango sa mga prinsipyong iyon. Iyon ang dahilan kung bakit kaya niyang itomba ang sinumang kriminal at kilala siya bilang Iron Will, Iron Jail. Dahil hindi nakaiwas sa bakal na baras, diretsyong nahulog si Lick sa isang malaking bakal na pinatubo ni Jail mula sa lupa, dahilan upang bumagsak siya at mahuli ni Jail sa isang kulungang bakal. Binura niya ang bakod na bakal, at tinanggap ni Lick ang pagkatalo. Ngunit hindi pa tapos si Jail. Lumikha siya ng latigong bakal para ihampas kay Lick. Ngunit sa kanilang gulat, tumalon si Lin sa harap para harangan ang atake. Kinausap niya si Jail at hiniling na magdahan-dahan lang, ngunit pinagalitan siya nito at sinabing iyon ang dahilan kung bakit nananatili siyang mababa dahil wala siyang determinasyon na maging isang opisyal ng militar. Sinabihan niya itong itigil ang pag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay at mag-focus sa kanyang tungkulin sa militar. Sinubukan siyang ipagtanggol ng mga taong bayan, ngunit sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala, sumasang-ayon kay Jail at nagsabing hihingi siya ng paumanhin. Ngunit pinigilan siya ni Lick.
Pinakawalan niya ang sarili mula sa bakal at ibinunyag na hindi niya pinutol ang bakal ni Jail, hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi dahil ayaw niyang masira ang bayan. Sinabi ni Jail na nangangahulugan itong itinago ni Licht ang kanyang tunay na lakas. Ginamit niya ang kanyang mga bakal na braso at inatake si Licht, na sinangga naman nito gamit ang espada. Ang kanilang pagbabanggaan ay naglabas ng malakas na enerhiya, na naging sanhi ng pagbitak ng lupa, at nagsimulang mahulog si Lin sa gilid ng bangin. Agad na itinigil ni Jail ang pag-atake kay Licht at sinubukang iligtas si Lin, ngunit mas mabilis si Licht kaya siya ang humabol dito. Idinilat ni Lin ang kanyang mga mata at nakita si Licht na hawak siya, ngunit sinira nito ang sandali nang sabihin niyang mabigat ang dalaga, na ikinagalit naman ni Lin. Sinubukan niya itong suntukin, ngunit umiwas si Licht. Pagkatapos ay inihagis niya ang dalaga kay Jail, na tumatalon pa rin pababa. Kumaway si Licht bilang palm kay Jail, ngunit hindi siya hinayaan nito. Walang saysay na lumaban habang nahuhulog, kaya nagpa siya si Jail na bumalik sa itaas sa pamamagitan ng paglikha ng mga hagdang bakal mula sa bangin. Ibinaba niya si Lin, na sumigaw sa kanya dahil tinawag din siyang mabigat nito. Naalala niya ang mga salita ni Licht na mapayapa ang bayan dahil naroon si Lin, kaya nagpa siya siyang tulungan ang proyekto nito. Nagtayo siya ng parke para sa mga bata gamit ang kanyang bakal at sinabihan ang dalaga na mayroon siyang 3 araw para punuin ito ng plaster dahil hindi nagtatagal ang kanyang bakal kapag malayo siya. Idinagdag din niya na sasama ang dalaga sa kanya sa susunod na misyon, na ikinatuwa naman ito. Naglalakad si Licht sa palengke kasama si Hina nang lapitan siya ni Lin, na pinagalitan siya dahil pinahanap pa siya nito. Nagpasalamat siya sa pagliligtas nito sa kanyang buhay, ngunit pagkatapos ay pinusesan siya para arestuhin dahil isa siyang kriminal. Natapos ang kanilang pag-uusap nang sumali si Jail para labanan si Licht. Lumikha siya ng bakal mula sa lupa, na tumakat sa mga tao, pagkatapos ay ginamit ang kanyang mga bakal na braso at nagsimula silang maglaban. Sinabihan niya si Licht na huwag magpigil at ipakita ang tunay na lakas. Umatras si Licht at akmang susuntok na, ngunit biglang nakuha ni Nana ang kanilang atensyon at sinabing ginulo ng kanilang away ang bayan. Inutusan niya silang linisin ito, at kapwa nila itinabi ang kanilang mga sandata. Nagising si Jail sa gitna ng plaza at nahanap itong walang tao. Pinagparty at pinainom sila ni Nana hanggang sa malasing. Ginaising niya sina Lin at Phil, at sinabing kailangan nilang habulin ang mga ito. Samantala, nagtungo si Licht at ang kanyang grupo sa Andesis, habang nagmamadali naman sina Jail patungo sa Linden sa pag-aakalang nandoon si Licht, ngunit nakatagpo sila ng isang nanghihinang sundalo na bumagsak sa daan. Nakarating sila sa Linden at nakitang wasak na ito. Tinawag ni Phil ang atensyon ni Jail sa lawa, at pagpunta nila doon ay nakita nilang ang lawa ay isa ng umiikot na madilim na abis na hindi man lang makita ang ilalim. Nag-aalinlangan sila tungkol sa abis nang makakita sila ng sugatang sundalo. Tinanong siya ni Jail kung anong nangyari, at sinabi ng sundalo na may demonyong nanggaling sa abis. Sinabi niyang mapayapa ang araw na iyon, ngunit biglang yumanig ang lupa, at nang tumingin siya, nakita niyang ang lawa ay napalitan na ng malaking itim na butas. Pagkatapos ay lumitaw ang demonyo, ngunit sobrang shock ang sundalo para maipaliwanag man lang kung ano ang itsura nito. Pinilit siya ni Jail na magsalita, at sinabi niyang dumating ang demonyo, at ang kanilang mga pana at espada ay walang talab dito. Bago nila malaman, wasak na ang lahat, at ang mga tao ay napatay ng apoy na ibinubugan nito. Sinabi ni Jail na baka isa itong ballot holder na may kapangyarihan ng apoy, ngunit sumigaw ang sundalo na hindi ito tao kundi isang demonyo, at ito ay lumilipad. Pagkatapos ay tuluyang bumagsak ang mga sundalo dahil sa shock. Dinala nila ang sundalo para magamot sa kalapit na bayan, ngunit naguguluhan si Jail dahil walang paraan na ang isang tauhan ng militar o ballot holder ay makakalipad. Ang paglipad at pag-aaral na lumipad ay ipinagbabawal pa nga. Upang malaman kung ano ang demonyong ito, nagpa siya siyang hanapin si Licht. Nakatagpo niya si Licht at ang grupo nito sa katabing bayan. Agad siyang inatake ni Jail, pagkatapos ay hamarang si Licht sa harap para protektahan si Hina, ngunit tumigil ang bakal sa ere. Ipinaliwanag ni Jail ang nangyari sa naunang bayan tungkol sa demonyo mula sa abis. Ngunit hindi alam ni Licht kung ano iyon. Sinabi ni Jail na alam niyang hindi si Licht ang demonyo, ngunit sigurado siyang may alam si Licht, at gusto niyang makuha ang impormasyong iyon mula sa kanya. Sinabihan sila ni Nana na kumalma dahil sinisira nila ang kanyang negosyo, kaya kapwa nila itinabi ang kanilang mga sandata. Naupo si Jail at binigyan siya ni Nana ng alak, ngunit inakala niyang gusto lang siyang lasingin ito muli.
Sinabi nito na pakikipagkaibigan lang ang pag-inom. Naupo at uminom si Jail, at sinalinan pa siya ni Lick, na patuloy naman niyang ininom. Nauwi ito sa paligsahan kung sino ang pinakamaraming maiinom, at kapwa sila uminom hanggang sa mawalan ng malay. Pinainom pa ni Nana ng kaunti si Jail, ngunit natapos ang saya nang magsimulang yumanig ang lupa. Nagtakbuhan ang mga tao para sabihin sa kanila na lumitaw na ang itim na butas sa bayan. Pumunta sila sa lugar kung nasaan ang butas, at may tunog na nanggagaling doon. Dumating ang sugatang sundalo at sinabing iyon ang parehong tunog na narinig nila bago lumitaw ang demonyo ng abis. Natakot siya at sinabing uubusin ng demonyo ang bayan at papatayin ang mga tao. Nagsimulang magpanik ang mga tao, ngunit sinabihan sila ni Jail na kumalma, at inutusan ang mga sundalo na ilikas ang mga sibilyan habang ang mga may kalasag ay dapat palibutan ang butas, at ang mga may pana ay maghandang umatake. Nakinig si Lick sa tunog at agad na sinabihan si Jail na utusan ang lahat na lumayo sa butas. Hinawakan ni Jail ang kanyang kapa at sinabing alam naman pala ni Lick kung ano ang demonyo ng abis, ngunit gulat si Lick sa kung ano ang demonyong iyon, dahil dapat ay nawasak na ito noong digmaan. Sinabi ni Phil kay Jail na lumalabas na ang demonyo, at lahat ay nagulat nang lumitaw ang demonyo mula sa butas. Hindi makapaniwala si Lick na umiiral pa rin ito sa kabila ng pagkakawasak mula sa langit noong digmaan. Ang demonyo ay isa palang chopper, na itinutok ang baril nito at pinaputokan sila. Mabilis na lumikha si Jail ng isang pader na bakal para harangan ang mga atake. Lumipad palayo ang chopper at bumalik para magpakawala ng missile, na hinarang din ni Jail, ngunit pinasabog nito ang kalahati ng pader. Agad na inutusan ni Lick ang mga sundalo na ilikas ang mga tao at lumayo sa chopper habang sinusubukan niyang pabagsakin ito. Kinaharap siya ni Jail para humingi ng paliwanag, ngunit sinabi ni Lick na dapat nilang unahin ang pagliligtas sa mga tao, sabay pakita ng mga bituin sa kanyang kwelyo, na ikinagulat ni Jail at nang iba pa nang malaman nilang si Lick ay isang colonel. Nagulat si Jail na si Lick pala ay posibleng ang maalamat na ace. Sinubukan ni Lick na pabagsakin ang chopper, iniiwasan ang mga bala nito at pilit na kinukuha ang atensyon nito. Nagsimulang lumikas ang mga tao, tumatakbo para sa kanilang buhay. Isang bata ang naiwan sa daan, at sinubukan si Hina na tulungan ito, ngunit itinutok ng chopper ang isang missile sa kanya. Mabuti na lang at humarang si Lick at hinati ang missile, na sumabog sa ere. Hinabol niya ang chopper, at lahat ay may tiwala sa kanya, nagdarasal na magtagumpay siya. Ngunit biglang maraming itim na kamay ang lumabas mula sa lupa, na tinatawag ng militar na All-Thing, at hinampes siya pababa sa isang gusali. Hinabol ng All-Thing ang chopper, ngunit masyado itong mataas para maabot. Sinubukan ni Lick na habulin ito, ngunit pinigilan siya ng All-Thing. Patuloy na sumusubok si Lick, at nagtanong si Hina kung bakit. Sinabi ni Phil na inaatake ng All-Thing ang anumang mapunta sa mga kamay nito. Isang figure ang lumitaw sa likuran ni Lick, itinutok ang baril sa kanyang ulo, at tinawag siyang commander. Lumingon si Lick at nakita niyang si Sun Ohara iyon. Nagtanong si Jail kung sino siya, ngunit binaril siya sa dibdib ni Sun Ohara at bumagsak sa lupa. Pinuntahan siya ni Lick para tingnan. Nagtanong si Lin kung bakit niya iyon ginawa, at ipinakilala ni Sun Ohara ang kanyang sarili bilang isa sa mga maalamat na ace, ang Ace of Pursuit. Inanunsyo niya na dapat kalimutan ng lahat ang kanilang nakita at huwag itong babanggitin. Ngunit dahil imposible iyon, nagpatuloy siya sa pamamaril sa mga tao, pinapatay ang mga sibilyan at mga sundalo. Pinuntahan siya ni Lick para pigilan, ngunit niyakap siya nito mula sa likuran, sinasabing nangungulila siya rito. Lumingon siya rito, nakikiusap na tumigil na. Sinabi niya na sinunod lang niya ang utos nitong pumatay ng mga tao at ipinagpatuloy ang pamamaril. Sinabi niya na nagbago siya para sa kanya, at sinubukan ni Lick na makawala sa kanyang yakap. Pinakawalan siya nito, at tumalon si Lick pababa. Lumipad ng mas mataas si Sun Ohara, sinasabing gaya niya, papatayin niya ang mga tao ng mahinahon at mabilis, at dapat siyang purihin ni Lick sa huli. Nagsimula siyang magpaulan ng bala sa mga tao. Pinuntahan siya ni Lick para pigilan, ngunit pinaputokan siya nito. Sinangga niya ang bala, ngunit sinundan pa rin siya ng mga ito. Sinabihan siya nito na huwag kalimutan na ang kapangyarihan niya ay ang kanyang mga bala na sumusunod sa target kahit saan ito tumakbo o paano man magtago. Ang mga bala sa likuran ni Lick ay nagbago ng direksyon sa kanyang harapan at tumama sa kanya, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa. Tumakbo si Hina sa kanya, ngunit ginawa siyang hostage ng isa pang sundalo na nagtutok ng baril sa kanyang ulo.
Ginawang hostage ng iba pang mga sundalo ni San Ohara ang natitira pa sa ilalim ng baril. Sinubukan ni Phil na iligtas si Lin, ngunit sinuntok siya, at silang lahat ay napasuko. Sinabi ni San Ohara kay Lick na para iligtas sila, kailangan lang niyang bumalik sa dati niyang sarili. Ngunit nakiusap si Lick na tumigil na dahil ayaw niyang patayin ito. Sinabi nito na ninanais niyang patayin siya ni Lick, ngunit hindi nito gagawin dahil siya lang si Rihito, ang mabait na senior. Kaya, pinadapan nila siya, at sa harap niya, isang sundalo ang nagtutok ng baril sa ulo ng isang bata. Sinabihan siya nito na maging ace of flash ang strike, kung hindi ay mamamatay ang bata, at sigurado siyang nararamdaman nito ang nagbabagang pagnanais na pumatay na namumuo sa kanya. Tiniyak ni Lick sa bata na ililigtas niya ito, ngunit nagsimulang umiyak ang bata at hinahanap ang kanyang nanay. Sinabihan siya ni San Ohara na huwag magbitaw ng mga pangakong hindi niya kayang tuparin. Umalis siya at inutusan ang sundalo na patayin ang bata. May narinig na putok ng baril, ngunit lumingon si San Ohara at nakitang patay na ang kalahati ng kanyang mga tauhan. Si Lick, ang mga lalaki ay nauubos sa napakabilis na paraan. Kinuha ni Lick ang kanyang espada kahit na sinabihan siya ni Nana na tumigil. Sinabihan niya itong tumahimik, sinabi niya sa kanilang lahat na nagtataka sila kung sino siya. Isinuot niya ang kanyang maskara at sinabing siya ang plunderer. Inalis ang baril kay Hina, sinabi niya na ang layunin niya ay kunin ang lahat mula sa Olsha. Hinarap na niya ngayon si San Ohara, na sobrang saya dahil bumalik na siya sa dati niyang sarili at maaari na siyang patayin ito. Sinabihan niya itong huwag kalimutan ang mga tuntunin kapag naglalaban ang dalawang ace. Sumang-ayon ito, sinasabing itataya niya ang lahat ng kanyang mga bituin, na tinanggap naman ni Lick, at lumitaw ang All-Thing para pangasiwaan ito, ang Star Stake. Nagsimula silang maglaban, iniiwasan ni Lick ang mga bala at walang tigil naman ang pamamaril ni San Ohara. Nagulat ang iba, at sinabi ni Nana na ito ang labanan sa pagitan ng dalawang maalamat na ace, na magtatapos lamang hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Sinabi ni Lin na magiging maayos lang si Lick, ngunit sinabi ni Hina na hindi siya sigurado dahil ang count ni San Ohara ay 32,000, habang ang kay Lick ay 5,700. Sinasangga ni Lick ang mga bala, ngunit isang bala ang tumama sa kanya sa wakas, na nagpabagsak sa kanya sa pader. Ngunit sinabi ni Phil na hindi ito posible, at sa pagitan ng laban ni Lick at Jail, nakayanan ni Lick kahit na mas mataas ang count ni Jail. At ang tanging posibilidad ay itinago ni Lick ang kanyang tunay na lakas. Tumayo si Lick at sumigaw habang naglalabas ng pulang aura sa langit, at ang kanyang count ay nagsimulang tumaas, na hindi pinaniwalaan ng iba na posible. Ngunit sinabi ni Nana na posible ito dahil si Lick ay isang ace. Nang huminto ito, ang count ni Lick ay umakyat sa 57,000, at natakot si Nana. Masaya si San Ohara dito at sinabing maaari na siyang patayin ni Lick dahil mapapanatili na nito ang killing intent. Ngunit sa kanyang pagpikit, hindi na niya ito nakita sa lupa. Natakot siya, tumitingin sa paligid kung saan ito manggagaling. Lumitaw si Lick sa likuran niya, at pinaputukan niya ito, ngunit tumalon ito palayo. Sinabi niya rito na imposible iyon dahil susundan ito ng kanyang bala. Ngunit nagulat siya nang makita ang kanyang bala na nahulog sa lupa na hati sa dalawa. Lumitaw si Lick sa likuran niya, pinupuksa siya sa pamamagitan ng pagtama sa kanya mula sa lahat ng direksyon, hindi siya hinahayaang makasagot. Sinabihan sila ni Nana na lumayo kay Lick dahil hindi na siya si Lick. Sinabi niya na sinabi sa kanya ni Lick na sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kapangyarihan ng ace, isang bagong personalidad ang namumuno, na ayon kay Lick ay ang pagnanais na pumatay, si Smurman. Sumigaw si Lick habang ang kanyang aura ay nagbago mula sa pula patungong lila, inilalabas ang kapangyarihan ng ace. Sumugod si Lick kay San Ohara, na binaril siya, ngunit ang kanyang mga bala ay tumalbog lang. Nagbabala si Nana sa lahat na si Lick ay naging isang halimaw na mananakit ng kahit sino sa malapit, kaibigan man o kaaway, hanggang sa bumagsak siya sa pagod. Naubusan ng bala si San Ohara at hinampas siya ni Lick, na lumikha ng isang maliwanag na nagpatalsik sa kanya sa pader. Napansin ni Phil na ang count ni San Ohara ay bumaba sa 16,000. Ipinaliwanag ni Nana na si San Ohara ay nasa ilalim ng kontrol ng ibang personalidad, na naghahanap ng mas malakas na kapangyarihan. Ngunit ngayon ay nagbalik na siya sa kanyang sarili. Idinilat ni San Ohara ang kanyang mga mata, nakita ang dugo sa kanyang mga kamay, at sumigaw. Ibinunyag ni Nana na sa mga ace, may isang babaeng hindi kailanman pumatay, ngunit natatakot siya at pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Subalit siya ang pinakamabait sa kanila.
Nagsimulang umiyak si San Ohara, na pagtatanto ang nangyari. Sinabi ni Nana na maaaring gumamit sila ng droga kay San Ohara para piliting ilabas muli ang kanyang kapangyarihan laban kay Lick. Nilapitan siya ni Lick, tinatawag siya ng kung ano-anong pangalan, at pinaputukan siya ni San Ohara, idinedeklara ang sarili bilang kaaway. Niyakap ni Hina si Lick, nakikiusap na tumigil na at bumalik sa normal niyang sarili. Hinawakan niya ito, sinasabing isa itong kaaway, ngunit binaril siya ni San Ohara, binibigyan sila ng oras para tumakbo. Sinipa siya ni Lick palayo at naghandang ibigay ang huling tama, ngunit gusto lang ni San Ohara na makita siyang ngumiti gaya ng dati. Nakialam si Jail, pinigilan si Lick at isinuot ang salamin ni San Ohara para sa kanya. Hinarap niya si Lick, kinukumpirma na siya ang bagong kaaway. Naghanda si Jail na harapin si Lick, na itinaas ang kanyang espada para umatake. Ang kanilang pagbabanggaan ay lumikha ng nakakasilaw na liwanag, na nagpahirap sa paningin, at naitulak pabalik si Jail, habang muling bamuka ang sugat sa kanyang dibdib. Pinakiusapan siya ni San Ohara na tumigil na eksaktong tatagain na siya ni Lick, at tumalon ito para maging kalasag ni Jail mula sa kapahamakan. Sinabihan niya si Lick na tumigil at humingi ng paumanhin sa pagbaril kay Jail. Ngunit nanatili itong mahinahon, pinunasan ang mga luha sa mga mata nito. Nagbabala si Nana sa kanila na mag-ingat dahil nagpakawala si Lick ng isa pang atake, ngunit madali itong hinarang ni Jail gamit ang isang maliit na bakal, na nagpapakita na ang kanyang paninindigan ay mas malakas kaysa sa talim ni Lick. Pagkatapos ay inihagis niya ang isang bakal na baras kay Lick, na nagpabagsak dito. Nagtanong si Jail kung ito ba talaga ang pinaniniwalaan ni Lick. Ipinaliwanag ni Lick na kailangan niyang paksain ang lahat ng kaaway ng digmaan para maiwasan na maging mga mamamatay tao ang kanyang mga kaibigan. Kinilala ni Jail ang maling paniniwalang iyon, ngunit nangakong lalabanan si Lick ng tama. Isinuot niya ang isa pang guwantes na may counter dito at lumikha ng isang estatwang bakal para labanan si Lick. Gamit ang estatwa, nakapagbigay si Jail ng isang tama na nagpatalsik kay Lick, pagkatapos ay idiniin siya sa lupa. Inalis niya ang maskara sa mukha ni Lick, at nagbalik sa sarili si Lick. Nagdiwang ang iba at nagpasalamat si San Ohara kay Jail sa pagliligtas sa kanya, ngunit umubo ito at bumagsak dahil sa kanyang sugat. Nagmamadali silang gamutin siya, habang nagpapahayag naman si Hina ng relief na maayos lang si Lick. Sa loob ng cottage, inasikaso nila ang mga sugat ni Lick at unti-unti na siyang bumubuti. Nagtanong si Hina tungkol kay Jail, at ipinaalam sa kanila ni Phil na ipinatawag si Jail ng Supreme Commander. Nakipagkita si Jail sa Supreme Commander, na lumalabas na ang dating si Captain Alan. Kinwestiyon siya ni Jail tungkol sa mga sundalong nakaunipormeng itim na umatake sa kanila, na nagpapakilalang bahagi ng militar ng OSHA. Ibinunyag ni Alan na isa itong lihim na alam lamang ng matataas na opisyal. Ang mga sundalong nakaunipormeng itim ay bahagi pala ng Special Services Unit ng ALSIAN Supreme Military Council, na may tungkuling pumaslang at dumukot sa ilalim ng pamilya ng hari. Nagbabala si Alan kay Jail na iwasan sila, dahil lahat sila ay makapangyarihang elite na may mga balot, at ang pagbangga sa kanila ay maaaring ikamatay. Balik sa cottage, naintindihan ni Lick kung bakit ipinatawag si Jail, ngunit naguguluhan ang iba. Pumayag si Lick na isuko ang sarili, sa hinalang nalaman ng konseho na inatake nila ang All-Thing at nag-alok na palayain ang mga tauhan ni Jail kapalit ng pagsuot sa kanya. Samantala, patuloy ang pagbaba ng count ni Lick. Nakiusap si San Ohara kay Jail na huwag isuko si Lick, sa takot na baka turukan din ito ng droga gaya ng ginawa sa kanya at gamitin bilang sandata sa gyera. Itinulak siya ni Jail palayo, at iginapos siya, si Lin, at si Phil sa pader gamit ang kanyang bakal upang pigilan silang makialam. Kukunin na sana niya si Lick nang makiusap si Hina na huwag, habang nakakapit kay Lick. Nakialam si Nana, sinampal si Jail at ikinagulat ito ng lahat. Sinabi niya rito na panay ang daldal niya tungkol sa paninindigan, ngunit hindi naman siya nakakapagdesisyon para sa sarili, at palaging sumusunod sa mga utos na labag sa kanyang loob para lang iligtas ang mga nasa paligid niya. Sa kabilang banda, si Lick ay handang sumuway sa mga utos na iyon at kalabanan ang hukbo at ang bansa para protektahan ang lahat. Napagtanto ni Jail na tama siya kaya pinakawalan niya ang lahat. Nagsimulang lumuha si Nana, inaalala kung paano silang dalawa lamang ang nanindigan laban kay Lick at naniwala rito 300 taon na ang nakalilipas. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at tiniyak sa kanila na aalagaan niya sila. Hinimok sila ni Nana na bumalik sa nakaraan, 300 taon na ang nakalilipas, upang makita ang nangyari at posibleng baguhin ang mga bagay na hindi niya nagawa.
Nagbabala siya na mag-ingat sila, ay daning hindi ito panaginip at ang pagpapabeya ay maaaring ikamatay. Natagpuan ni na Jail, Phil, Lynn, at Hina ang kanilang mga sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Nakita nila si San O'Hara na papunta sa isang gusali at tinawag si Lick, na papalapit din. Tumingin si Lick sa kanila na tila nakikilala sila, ngunit hinayla siya ni San O'Hara papasok. Pumasok sila sa gusali na puno ng mga taong dumadalo sa opening ceremony ng military school. Napansin ni Jail na ang Lick na ito ay tila iba sa kanilang Lick. May nakabangga kay Hina, si Dawn, na bastos na itinulak si Lynn sa lupa. Sumingit si Jail para ipagtanggol sila, ngunit natanto niyang wala siyang kapangyarihan. Sinuntok siya ni Dawn, na nakakuha ng atensyon, ngunit naiwasan ang gulo. Nang maglaon, kumain sila sa cafeteria, kung saan hindi nagkasundo sina Jail at Takakis. Nagpasalamat si Hina kay Lick sa pagliligtas sa kanya kanina, sabay biro tungkol sa hilig nitong magligtas ng mga babae, na nauwi sa isang masayang asaran. Ipinabatid sa kanila ni Pilang tungkol sa record room, kung saan ipinakita niya sa kanila ang isang video ng isang bagay na nahuhulog mula sa langit at ang all-thing file. Gayunpaman, pinagkaitan siya ng akses sa iba pang impormasyon. Dumating si Captain Alan, ipinapaliwanag ang papel ng All-Thing bilang isang Diyos na nagligtas sa sangkatauhan at ang epekto nito sa mundo bago siya umalis. Napagtanto nila na ang All-Thing ay hindi nilikha sa All-Sha at ang lahat tungkol sa All-Sha ay nagmula rito. Kinilala ni Jail na ang kanilang tungkulin ay mas mahalaga kaysa sa pag-alam lamang tungkol kay Lick. Habang nasa camp, nagpa siya ang Class A na maging isang hukbong hindi pumapatay sa pagpapatibay ni Smurman. Gayunpaman, naging mapagduda si Jail sa mga motibo ni Smurman. Sinundan niya si Smurman sa opisina nito at narinig itong nakikipag-usap sa kanyang mga tauhan tungkol sa mga plano na pabagsakin ang All-Thing, ang ACES Project, at ipakita ang kapangyarihan ng mga balot. Naramdaman ni Jail ang masamang balak mula kay Smurman at bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Narinig ni Captain Alan ang kanyang hirap na paghinga nang lumapit ang batang Nana, na nagbabala kay Jail na papatayin siya sa loob ng 5 segundo kung hindi siya aalis. Lumabas si Captain Alan para mag-inspect, ngunit wala nang tao doon. Inihatid ni Nana si Jail sa kanyang silid para sa kanyang kaligtasan bago ito nag-teleport sa isang malapit na orasan, na ikinagulat ni Jail dahil sa kakayahan nito. Ipinakilala niya ang sarili bilang Experiment Number 7, na may palayaw na Nana, at ipinaliwanag na galing siya sa hinaharap. Inutusan siya ng future Nana na turuan ang mga ipinapadala niya sa nakaraan tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan, sabay alok ng laro kay Jail, na tinanggihan naman nito. Nilinaw niya na siya ang unang ace na may kapangyarihang mag-time travel. Napagtanto ni Jail na ang lahat ng mga ace ay produkto ng paaralan. Ipinaliwanag ni Nana na ang mga taong may genetic synchronicity sa All-Thing, gaya ni Smurman, ay lumitaw matapos itong matuklasan, at nakakuha ng kapangyarihan ng walang balot. Ginamit ang DNA ni Smurman para lumikha ng mas marami pang wizards sa pamamagitan ng pag-implant nito sa iba. Gumamit sila ng mga bata na gaya niya para sa eksperimento, ngunit siya lang ang tanging nakaligtas. Ibinunyag ni Nana na si Lick na ang susunod para sa operasyon, at pinag-isipan ni Jail kung dapat ba nila itong pigilan para mabago ang hinaharap. Gayunpaman, inamin ni Nana na kakaunti lamang ang detalyeng ibinigay ng kanyang future self. Itinanong ni Jail kung bakit naging mamamatay tao si Lick sa hinaharap at kung bakit hindi kailanman naging isang hukbong hindi pumapatay ang Class A, ngunit walang sagot si Nana. Habang nauubos ang oras, nalungkot si Nana. Binigyan niya si Jail ng isang memory card, isang regalo mula sa kanyang future self, habang ipinapaliwanag ang kahalagahan nito. Nag-alok si Jail na isama siya, ngunit tumanggi ito sa takot na baka mabago ang hinaharap. Gayunpaman, naniniwala si Jail na ang pagbabago ay dapat magsimula sa pagtulong niya rito. Ngumiti ang bata, naiintindihan kung bakit hindi ito ipinadalang mag-isa, at hinimok si Jail na magpatuloy nang wala siya. Nangako si Jail na babalik pagkalipas ng 300 taon para tuparin ang hiling nito, at sumang-ayon ang bata, sabay pamamaalam habang nagpapatuloy si Jail sa kanyang paglalakbay. Matapos tipunin ang lahat ng impormasyon, iginiit ni Hina na kaya pa nilang iligtas si Lick. Kailangan lang nilang pigilan si Leech sa pagiging isang halimaw na mamamatay tao sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na tuparin ang kanyang pangako na hindi papatay ng sinuman. Naniniwala silang mananalo sila sa digmaan nang hindi hinahayaang pumatay si Leech. Dahil pinahahalagahan sila ni Leech bilang mga kaklase, masusuportahan nila ito sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang tabi.
Sumama sa kanila si Jail, sumasang-ayon kay Hina at sinasabing may iligtas din nila sina Leech at Nana. Ipinangatuwiran niya na nagiging isang ace si Leech at nananalo sa digmaan sa pamamagitan ng paggawa ng sunod-sunod na pagpatay. Hindi sumang-ayon si Hina, sinasabing ang ordinaryong Leech ay mas malakas kaysa sa mamamatay taong Leech. Isang puntos na inamin ni Jail, habang inaalala ang kanyang unang laban kay Leech. Sumuko na si Pele sa pakikipagtalo at iginiit ni Hina na dapat nilang pigilan si Leech sa pagpatay ng kahit sino. Inabala sila ni Alan, ibinabalitang sinasabi ng mga kaibigan na maayos ang takbo ng operasyon. Ipinarating ni Hina ang balitang ito sa iba, na nagpapahiwatig na maayos ang operasyon ni Leech. Nakaramdam si Lin ng pagkadismaya sa sarili dahil hindi niya naisip kung paano tutulungan si Leech, samantalang si Hina ay nagawa ito. Inalo siya ni Pele, sinabihang huwag sisihin ang sarili at kinilala ang kanyang matulunging pagkatao bilang isang kaibig-ibig na katangian. Itinanggi ni Lin na may gusto sa kanya, ngunit bago pa man maipahayag ni Pele ang kanyang nararamdaman, nagsimula na ang digmaan at inatake ang paaralan. Nasaksihan nila ang pagpatay ni Leech sa mga sundalo sa unang pagkakataon upang pigilan ang mga ito sa pagpapasabog ng mga hindi naman palang umiiral na nukes. Dahil sa lungkot na hindi nila ito napigilan, nagmadali si Hina para tingnan siya. Hinanap niya ito at natagpo ang nagsisisi sa kanyang mga ginawa, at hindi man lang pinakinggan ang pagtatangka niyang aluhin ito. Paubos na ang oras habang nagsisimula na silang magliwanag at hinayla pabalik sa hinaharap. Nagpaalam si Jail kay Takakazo at sa iba pa. Nagpa siya si Hina na iligtas si Leech sa anumang paraan, ngunit inactivate ni Leech ang kanyang count upang pumatay para sa lahat. Napagtanto ni Hina na hindi nila mababago si Leech at naunawa ang binuhat nito ang responsibilidad na iligtas ang lahat ng mag-isa, kahit walang humihiling. Sa paggawa ng kanyang desisyon, na-realize niyang mahal niya si Leech. Hinalikan niya ito at nangakong laging nasa tabi nito. Nanumpa siyang susuportahan ito, magkakaroon ng kanilang mga anak, at lulunurin ito ng pagmamahal anuman ang mangyari, para ipaalam sa kanya na hindi siya kailanman nag-iisa. Bumalik sila sa hinaharap at kinilala ni Nana na hindi nila nabago ang kinabukasan, ngunit ayos lang ito sa kanya. Gusto lang niyang maunawaan nila kung paano nagsimula ang lahat. Iminungkahi niyang kumain sila, ngunit nakiusap si Hina na makita si Leech. Natagpuan niya ito sa isang bangin at tinanong kung maaari nilang ipagpatuloy kung saan sila tumigil 300 taon na ang nakalilipas. Ngunit sinabi ni Leech kay Hina na hindi niya ito magagawa dahil bata pa si Hina at siya ay mahigit 300 taong gulang na. Binalot siya nito ng kanyang kapa at pinayuhan siyang lumaki muna at habulin ang mga bagay na mahal niya kasama ang taong tunay niyang pinahahalagahan. Sa pagbabalik nila sa kampo, nagulat ang lahat ng biglang suntukin ni Jail si Leech. Hiniling niya kay Pele na ibigay ang tablet na dala nila pabalik. Naglalaman ito ng video ni Nana pagkatapos ng digmaan, kung saan binanggit niyang asawa siya ni Leech, na ikinahiya ni Nana. Nagpatuloy ang video sa pag-uulat ni Nana tungkol sa kalagayan ni Leech, at ang huling clip ay nagpapakita sa kanyang umiiyak, ipinagtatapat na naaalala ni Leech ang digmaan tuwing nakikita siya nito, at hindi na niya alam ang gagawin. Nagmakaawa siya na may magligtas sa kanya. Sinubukan ni Nana na ipagtanggol ang sarili, sinasabing mga bagay iyon na sinabi niya noong bata pa siya, ngunit niyakap siya ni Leech at humingi ng tawad. Ipinaliwanag ni Leech na hindi niya tinanggal ang maskara dahil hindi niya alam kung anong ekspresyon ang ipakikita, at ayaw niyang mag-alala ito. Maraming beses na hindi niya man lang magawang magkunwaring ngumiti para palubagan ang loob nito. Ngunit ang totoo, nakaligtas siya sa loob ng 300 taon dahil nasa tabi niya ito. Humingi siya muli ng tawad at tinanggap naman ito ni Nana. Nang maglaon, sinubukang umalis ni Leech sa kampo, ngunit hindi siya hinayaan ni Hina na umalis nang hindi tinutupad ang pangako nito sa kanya. Naglagay si Hina ng mga patibong para sa kanya. Ang isa sa mga bitag ay nag-iwan sa kanya na nakabitin ng pabaligtad sa puno. Pinalaya siya nito at sinubukan niyang tumakbo, ngunit nagsimulang umiyak si Hina, sinasabing sa tuwing pagkakataon ay laging iniiwan siya ni Leech, kahit nangangako itong hindi gagawin. Mula nang bumalik siya mula sa nakaraan, tuluyan na siyang iniwasan nito at tinanong kung ganoon ba siya kagalit sa kanya. Gustong linawin ni Leech ang mga bagay-bagay at tinanong kung si Suki na ba ang ina ni Hina, na ikinagulat ni Hina dahil alam nito ang pangalan ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Leech na si Suki na ay kanyang kaibigan noong bata pa, ngunit hindi siya sigurado kung nabuhay ba ito pagkalipas ng 300 taon. Ang pagkakita kay Hina na dala ang orihinal na balot ang nagkumpirma sa kanya na anak siya ni Suki na.
Ibinunyag niya na ang balot ay nagbibigay sa may-ari ng karapatang bumoto sa lahat ng bagay, at ang pag-iipon ng lahat ng 7 ay maaaring makakontrol sa kahit ano, maging ang mga batas ng kalikasan, ang lihim ng OSHA. Naghinala siya na kinuha ito ni Suki na mula sa Special Service Unit sa ilalim ni Sherman, isang bagay na magaling siya. Samantala, nakatanggap si Sherman ng ulat na nahanap na nila si Hina. Iminungkahi ng sundalo na bawiin ang balot, ngunit iginiit ni Sherman na bahagi ito ng plano. Binibigyan niya si Leech ng isang bagay na paprotektahan, isang paraan para bumalik si Leech sa kanya bilang ang ace of flashing strikes na ninanais niya. Sinabi ni Leech kay Hina na hindi siya ang ace na hinahanap nito at tinanong kung may alam siya tungkol sa kanyang ama. Sumagot siya na sinabi ng kanyang ina na matagal na itong patay. Ibinunyag ni Leech na siya ang pumatay dito at nakilala ni Hina ang kanyang ama sa nakaraan. Ipinakilala niya ang kanyang ama bilang si Takakazu at ipinaliwanag na si Suki na ang kanyang fiancé. Nagulat si Hina nang malaman ang lahat ng ito. Idinagdag pa niya na Hina ang pangalan ng balot na ginamit ni Takakazu sa Waste Wars. Naniniwala si Leech na dapat siyang tingnan ni Hina bilang isang bayani, ngunit bilang kaaway din na dapat niyang kamuhian dahil sa pagpatay sa kanyang ama. Ipinalam niya rito na iiwan niya itong muli para harapin ang hukbo ng kaaway. Dahil sa sobrang dami ng bagong impormasyon, nahimatay si Hina. Bago siya umalis, hinarap ni Jail si Leech, tinatanong kung ano ang balak niyang gawin sa orihinal na balot at kung plano ba talaga ni Leech na lipulin ang bansa gamit ito. Bilang isang opisyal ng militar, nararamdamang ni Jail na tungkulin niyang pigilan si Leech kung ganoon nga ang kaso. Binunot ni Leech ang kanyang espada, handang lumaban kay Jail. Inamin ni Jail na hindi niya gaanong pinahahalagahan ang pagkakaibigan, ngunit may iba sa kanilang grupo na gumagawa nito. Itinanong niya kung iiwan din ba sila ni Leech tulad ng ginawa nito sa Class A. Ipinaliwanag ni Leech na kailangan niyang umalis dahil ang mga susunod sa kanya sa larangan ng digmaan ay maaaring mamatay, at hindi niya mapapayagang mabahiran ng dugo ang kanilang mga kamay. Nakakaramdam siya ng pagkakasala sa paglabag sa kanyang pangako na lumikha ng isang hukbong hindi pumapatay, at siya lang ang dapat magpasa ng painang iyon. Binanggit ni Jail na alam niya ang nangyari sa nakaraan, ngunit iginiit ni Leech na lumalaban siya para sa lahat. Tinawag siyang tanga ni Jail, itinuturo ang sakit na idinulot niya sa mga iniwan niya at ang mga kasalanang dala niya sa pagpatay ng kapwa. Ipinangatuwiran ni Leech na mas mabuting siya ang magpasa ng hirap kaysa gawin iyon ng iba. Traumatisado siya sa amoy ng dugo, ngunit ayos lang sa kanyang lumaban para sa kanila upang matupad ang kanilang pangako. Inakusahan ni Jail si Leech na naghahanap lang ng sariling kasiyahan. Nagbabala si Jail kay Leech na kung iniisip nitong kaya niyang harapin ang buong hukbo ng mag-isa, handa si Jail na hamarang sa kanya. Sumang-ayon si Leech, at kapwa sila nagkaharap ng buong tapang. Naghiwalay sila ng landas, ngunit nakiusap si Leech kay Jail na protektahan si Hina at ang lahat. Habang lumilipad sa hangin, nagpahayag siya ng pasasalamat sa grupo at ninais na sana ay matanggap niya ang nararamdaman ni Hina. Gayunpaman, natatakot siyang muling makasakit ng taong mahalaga sa kanya. Umaasa na lamang siya na kapag tapos na ang lahat, makikita niya itong muli. Ipinabatid kay Sherman ang paglapit ni Leech, ngunit nagpasya siyang huwag itong harangin at hinayaan si Don na manguna, dahil matagal na nitong hinihintay si Leech. Nakarating si Leech sa kabisera ngunit biglang inatake ng puwersa ng grabidad na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Ipinagmalaki ni Don na mahina ang flashing strike ni Leech laban sa kanyang kapangyarihan sa grabidad. May numerong mahigit 120,000 sa kanyang dibdib, idineklara ni Don ang sarili bilang natural na kaaway ni Leech. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Leech na makipag-usap kay Don, hindi nakinig si Don at walang awang dinurog siya sa ilalim ng maraming bato. Kahit sa kanyang huling sandali, si Hina lamang ang naaalala ni Leech. Hinanap ng grupo si Leech sa mga guho. Nahanap siya ni Pele ngunit malungkot na ipinaalam sa grupo na wala na si Leech. Bago pa man sila makapagluksa, pinalibutan na sila ng militar. Nakatakas si Nana, ngunit nadakip ni Pele, Lin, at Hina. Sa selda, tinanong sila ni Don, nagtataka kung bakit nasa memorya niya ang mga ito at naghihinalang hindi sila dapat nandoon sa paaralan. Tinanong ni Lin kung pinatay niya si Leech at kinumpirma ito ni Don, binanggit na nilabag ni Leech ang isang pangakong binitawan nito ngunit hindi ibinunyag ang detalye. Nagtanong siya tungkol kay San Ohara, ngunit hindi nila alam. Inakusahan silang nagsisinungaling, pinahirapan sila ni Don gamit ang gravity field hanggang sa magulat ang isang sundalo na dumating na si Sherman.
Nagbabala siya sa grupo na hindi na si Sherman ang katulad ng 300 taon na ang nakalilipas, kaya dapat silang mag-ingat sa kanilang pananalita upang manatiling buhay. Naghinala rin si Sherman na minanipule ni Nana ang oras sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa nakaraan. Tinanong ni Hina kung bakit niya ipinagkanulo ang Class A matapos silang maniwala sa kanya, at ganoon din ang sentimiento ni Lin. Gayunpaman, sumingit ang isang sundalo, itinutok ang baril sa bibig ni Lin at iginiit na tawagin siyang general. Ipinaliwanag ni Sherman na ang pagpili ay nagsimula mula sa araw ng seremonya ng pagpasok. Ang hukbong hindi pumapatay ay isang pagsubok lamang upang alisin ang mga mahihina. Kung naging utu-uto sila para maniwala sa gayong pantasya, hindi sila nararapat sa hukbo na ikinalungkot nila. Pagkatapos ay iniutos niya kay Don na isagawa ang ACE operation sa kanila, na ikinagulat ng lahat. Sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala sa pagsusuri ng kanilang mga gene at inutusan silang subukan ang bagong gamot sa kanila bago umalis. Kumilos ang sundalo para iturok ang gamot kay Hina, ngunit iginiit ni Don na isagawa muna ang gene compatibility test. Tumanggi ang sundalo, binabanggit ang utos ng general at ipinaliwanag na ang gamot ay kayang gawing ace ang kahit sino nang hindi isinasaalang-alang ang pagiging tugma ng gene. Hinarap ni Don ang gwardya sa pagsunod nito at nagpas siyang palayain sila, isiniwalat na ang kanyang count ay nakabatay sa dami ng beses na pinipilit niyang pasukuhan ang isang tao. Tumanggi siyang sundin ang utos ng general at hinimok silang umalis. Habang naghahanda silang umalis, sinubukan ni Hina na kunin ang kanyang tungkod, ngunit sumabit ang kanyang bag sa sinturon ng sundalo, na naging sanhi ng pagkapunit nito at pagkahulog ng orihinal na balot. Dahil sa galit, napagtanto ng sundalo na nasa kanila ang orihinal na balot at ginamit ang kanyang grabidad upang idipit sila sa lupa. Idineklara niya na hindi niya hahayaang sirain nila ang Olsha, na pinagdaanan ng mga ace sa impyerno para lamang malikha. Sinabi niya na hindi niya hahayaan ang sinuman, babae man o bata, na sirain ang Olsha. Iginiit ni Hina na wala silang planong ganoon, ngunit inakusahan siya nitong nagsisinungaling at lalong nidiinan ang grabidad sa kanya. Naniniwala siya na ang pakikipag-ugnayan nila kay Leech ay patunay ng kanilang mga intensyon, kaya nagpasya siyang ipadala sila para samahan ito sa kabilang buhay. Si Hina, na malapit sa hagdan, ay sinubukang tumakbo patungo sa kanyang kabayo, ngunit dinagdagan nito ang grabidad sa kanya upang pigilan siya, na may balak na patayin muna siya. Kumapit sina Lin at Pele kay Don, na nagpaluwag sa grabidad kay Lin, na nagbigay daan para makagalaw ito. Sinabi sa kanya ni Hina na puntahan si Leech dahil imposibleng patay na ito. Sinipa ni Don si Pele palayo at sinakal si Hina, na iginiit na patay na si Lick, pero nanindigan si Hina na buhay ito at hinimok si Lin na gisingin siya. Mabilis na nagtatakbo si Lin patungo sa kabayo, at hinabol siya ni Don gamit ang kanyang kapangyarihan sa grabidad para pagbabatuhin siya ng mga bato, na ikinasugat ng kanyang mga binti. Sa kabila ng sakit, patuloy na ng abayo si Lin. Bumalik si Don kina Hina at Pele, na sinabing mauubusan ng dugo at mamamatay si Lin. Iginiit ni Hina na babalik si Lin kasama si Lick anuman ang mangyari, habang nakatitig sa mga mata ni Don. Hinamon siya nito na itaya ang kanyang buhay, at pumayag siya, kasama na si Nana, na ibinunyag ni Don na nagtatago sa likod ng pader. Nakarating si Lin sa kinalalagyan ni Lick at gumapang patungo sa kanya dahil sa kanyang mga sugat. Sinubukan niyang gisingin ito, pero hindi siya tumutugon. Nang sumapit ang gabi, sinabi ni Don na papatayin niya sila pagsikat ng araw kung hindi lilito si Lick, tiwala na napatay niya ito. Na-realize ni Lin na huli na ang lahat para kay Lick at sinubukang iparating ang kanyang mga iniisip, pero sumuko rin at nawalan ng malay. Bigla siyang nagising at nakitang nasa paligid niya ang mga taga-bayan, ginagamot ang kanyang mga sugat at hinihimok siyang sabihin ang kanyang mga huling salita. Sinabi niya kay Lick na mahal niya ito at nagpaalam. Habang sumisikat ang araw, si Lin, na mahina pa rin, ay sinubukang bumalik sa iba pero nagsimulang mahulog. Nasalo siya ni Lick at tinanong kung nasaan ang lahat. Nang marealize na buhay ito, umiyak siya sa mga bisig ni Lick. Dahil sumikat na ang araw, naghanda si Don na gamitin ang kanyang grabidad para patayin sila. Pero naniniwala pa rin si Hina na babalik si Lick, at alam din ni Don na hindi patay si Lick. Dudurugin na sana niya ito nang lumitaw si Lick sa isang kisap mata, karga ang sugatang si Lin. Nakakagulat na huminto si Don nang humingi ng sandali si Lick. Ibinigay ni Lick si Lin kay Pele, at inutusang gamutin siya ng first aid sa malapit dahil marami itong nawalang dugo. Sumunod si Nana sa kanya, at sinabihan si Hina na manatili sa tabi ni Lick. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Lick kay Hina,
at inaming nagsinungaling siya rito. Sinabi niya na hindi ito bata, at ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Inamin niya na sa kabila ng pangako kay Lin na sasabihin niya ito, patuloy siyang tumatakbo palayo kay Hina. Sinabi niya na hindi siya pwedeng maging bayani dahil pinatay niya ang ama nito. Pero patuloy siyang hinanap ni Hina, kahit noong sinusubukan niya itong itaboy. Kinilala ni Licht ang pananaw ni Hina, at na-realize na kahit pilit niyang inilalayo ang sarili sa klase sa pamamagitan ng karahasan, hindi pala siya kailanman nag-iisa. Hinarap niya si Don, at inamin ang kanyang pagkabigo na tuparin ang kanilang pangako. Bagamat galit si Licht sa paglabag sa kanyang sumpa na protektahan ang Alsia, ikinatwiran ni Don na ang kaligtasan ng lungsod ay nakadepende sa kanilang mga kilos, dahil sa banta ng kakulangan sa pagkain at resources kung babagsak ang Alsia. Naghagis si Don ng mga bato kay Licht, na iniwasan naman niya at sinubukang hiwain ang gravity sphere ni Don. Determinado na huwag nang muling labagin ang kanyang pangako, nagpa siya si Licht na muling makasama si Hina, habang pinuputol ang sibat at pinapabagsak si Don sa lupa. Iminungkahi niyang tapusin ang labanan, pero biglang muling lumitaw si Sun Ohara, na ngayon ay determinadong patayin si Licht mismo, na naging dahilan para maging dalawa laban sa isa ang sitwasyon. Habang nagpapaputok si Sun Ohara, sinubukang tumakas ni Licht, pero ibinaba siya ni Don gamit ang kanyang grabidad. Sa kabila ng paggamit ng kanyang espada para sanggain ang mga bala, nataman si Licht, at nahanap ang sarili sa isang delikadong sitwasyon. Walang tigil na inatake ni Licht ni Sun Ohara at Don. Hinahabol siya ng mga bala ni Sun Ohara, habang ang grabidad naman ni Don ang pumipigil sa kanya tuwing susubukan niyang tumakas. Kahit lumipad si Licht sa langit, hinahabol pa rin siya ng mga bala ni Sun Ohara. Pinagsama ni Don ang kanyang kapangyarihan sa mga bala, na lumikha ng mga gravity-infused projectiles na nagpabagsak kay Licht mula sa ere. Sa kabila ng mga atake, nanatiling matatag si Licht, at nagpas siyang oras na para tapusin ang labanan. Ginamit ni Don ang grabidad para hindi makagalaw si Licht, habang patuloy naman sa pag-atake si Sun Ohara. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Licht na ipagtanggol ang sarili, dinagdagan ni Don ang puwersa ng grabidad, na nagpilit kay Licht na ibaba ang kanyang depensa. Ipinahayag ni Sun Ohara ang kanyang pagkadismaya kay Licht dahil sa pagtanggi nito sa kanya noong nais niyang sumama rito. Itinanong niya kung bakit kailangan pa niyang magpadanak ng mas maraming dugo para lang mapalapit sa kanya, habang patuloy na iniilagan ni Licht ang kanyang mga tira. Sinisi ni Don si Licht sa pagbabago ni Sun Ohara, habang dinidiin ito sa lupa at inakusahan sa panlilinlang sa kanila tungkol sa pagiging isang hukbong hindi pumapatay. Sinubukang ipagtanggol ni Licht ang sarili, pero lalo siyang dinurog ni Don, at inakusahan ng paglabag sa kanyang pangako. Naalala ni Licht na tinanong niya si Don noong panahon ng digmaan kung bakit kailangang pumatay kahit ng mga bata. Sinabi lang ni Don na ito ay digmaan, at ngayon ay kailangan nilang siguraduhin na sila na ang huling gagawa ng pagpatay. Sinubukang pakinggan siya ni Don, pero tumanggi ito. Sumingit si Nana, at sinabihan si Don na tumigil na dahil hindi ito kasalanan ni Licht, pero tinaboy lang siya nito. Hindi sigurado sa susunod na gagawin at sinusubukang iligtas ang lahat, gustong ilabas ni Licht ang kanyang buong potensyal bilang ace, pero ayaw niya itong gawin. Eksaktong gagawin na niya ito nang lumitaw si Jail, na sumire sa hila ng grabidad kay Licht. Tinanong ni Licht kung bakit dumating si Jail, at sinabi ni Jail na hiniling ni Licht na protektahan niya ang lahat, at hindi siya kailanman tumatangi sa hiling ng isang kaibigan. Inatake sila ni Don at Sun Ohara, pero kapwa ito nasangga ni Licht at Jail. Kinaharap ni Jail si Sun Ohara, na nagtanong kung bakit siya nakialam noong magiging ace na sanang muli si Licht. Sinabi ni Jail na ayaw ito ni Licht. Inakusahan siya ni Sun Ohara ng pagsisinungaling at binaril si Jail, pero ang mga bala ay tumalbog lang. Kinutya niya si Jail, na sinabing isa lang ang kapangyarihan nito, pero sinabi ni Jail na sapat na ito para pigilan siya. Pinaputukan niya ito, ang ilang bala ay tumama habang ang iba naman ay nasangga. Ipinagmalaki ni Sun Ohara ang pagiging isang ace, at inangking hindi siya matatalo ni Jail. Pero sumagot si Jail, na sinabing hindi siya katulad ni Licht, na lalong nagpagalit sa kanya. Ikinatwiran niya na katulad lang siya ni Licht at nagsimulang barilin si Jail, pero hindi siya tinatamaan ng mga bala nito. Nalilito at sawi, nangako siya na hindi hahayaang ilayo siya ni Jail kay Licht, pero ang kanyang mga bala ay hindi epektibo laban dito. Kalmadong lumapit si Jail sa kanya, at ipinunto na ang kanyang mga bala ay kulang sa paninindigan. Inubos niya ang bala ng baril nito, at sumubok pa siya ng isa pa, pero hindi pa rin ito gumana.
Ipinaliwanag ni Jail na kung walang tunay na paninindigan, hindi siya masasaktan ng mga bala nito. Sinubukang mag-reload ni Son Ohara, pero nangangatog ang kanyang kamay sa pag-aalinlangan. Lumapit si Jail, at kinuwestiyon ang kanyang mga paninindigan. Bumigay si Son Ohara, at inaming ang kanyang paninindigan ay ang huwag bumaril ng kahit sino, habang umiiyak. Samantala, galit na galit si Don na natalo si Son Ohara, pero alam niyang kailangan niyang harapin si Lick para maabot ito. Nasangga ni Lick ang lahat ng orb ni Don, habang kinikilala na nilalabag nila ang kanilang pangako. Sa kabila ng pagtama ni Don sa kanya ng isang orb na nagpabagsak sa kanyang espada, nanatiling matatag si Lick, na tinatanggihan ang mundo kung saan ang pagpatay ay kinakailangan para sa pakinabang. Nangako siyang magsisimulang muli, nagsisikap na lumikha ng isang mas magandang mundo kasama ang kanyang mga bagong kakampi. Inanyayahan niya si Don na sumama sa kanya, pero tumanggi si Don, at nagkaroon sila ng isang matinding labanan, kung saan halos mapatamba nila ang isa't isa. Kalaunan, kapwa sila napaluhod na may mga dumudugong noo. Sa paggunita sa kanilang nakaraan, ipinaalala ni Lick kay Don ang digmaang magkasama nilang nilabanan. Inamin niya ang kanyang pakikipaglaban sa pagpatay ng mga bata, na naging dahilan para gamitin ng kanilang mga kaaway ang mga bata para atakihin siya. Sa kabila ng pakikialam ni Don, kailangang ipagtanggol ni Lick ang sarili, dahil ayaw niyang muling malubog sa kaguluhan ang Alsia. Habang inilalabas ni Don ang kanyang mga orb, na kinukulong si Lick sa isang black hole, tumanggi si Lick na tanggapin ang pagkatalo, determinado na tuparin ang kanyang pangako at bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Nagising si Lick at nahanap ang sarili sa isang bukid na puno ng mga bungo hanggang sa malayo. Bigla, may mga maskarang nagsimulang lumitaw sa harap niya, na nag-aangking sila ang mga maskara ng mga ace. Sinimulan nilang punuin ang kanyang ulo ng mga madidilim na kaisipan, na sinasabing umiiral lang sila para pumatay at ang kanilang mga kaluluwa ay hindi kailanman makakahanap ng kapatawaran. Maging ang sariling maskara ni Lick ay lumitaw, at handa na siyang sumabog sa galit. Pero may sinabing nakakabagabag ang maskara, na handa na raw si Lick na patayin maging ang sarili niya. Nag-alok ang maskara kay Lick ng paraan para makatakas sa lahat ng ito, kung ayaw na niyang pumatay, maaari na lang siyang manatili doon habang buhay. Walang makakaabot sa kanila, at dahil walang sino man ang papatayin, hindi na nila kailangang magpadanak ng dugo. Pero tumanggi si Lick, at sinabing hindi siya magpapatrap doon. Hinawi niya ang isa sa mga maskara, pero muli lang itong nabuo, at binalaan siya na habang lalo siyang sumusubok, lalo lang siyang masasaktan. Nanatiling matatag si Lick, at idineklara na naghihintay sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Patuloy niyang hinihiwa ang mga maskara, pero patuloy lang ang mga itong nagdidikit. Tinawag siyang commander ng isang imposibleng pangarap, isang hukbong hindi pumapatay pero pinamumunuan ng isang mamamatay tao. Inamin ni Lick na nagkamali siya, at nakasakit pa nga ng mga kaibigan sa proseso, pero gusto niyang itama ang lahat. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng maskara na hindi ito posible. Ang tanging solusyon ay ang manatili siya sa bukid ng mga bungo. Hinati niya ang maskara ni Takakes, na nagtanong kung gusto ba niyang hawakan si Hina gamit ang mga kamay na pumatay sa ama nito. Sumang-ayon si Lick at sumuko na, dahil sa bigat ng kanyang mga ginawa. Pero pagkatapos, narinig niya ang pagtawag sa kanya ni Hina. Sinabi ni Don sa kanya na hindi na siya babalik, pero iginiit ni Hina na makakabalik si Lick dahil hindi ito sumusuko, at hindi rin siya susuko. Sumang-ayon sina Jail at Son Ohara, na naniniwalang babalik si Lick. Naghanda si Don na atakihin sila, pero lalong lumino ang boses ni Hina, at tumayo si Lick, habang inaalala ang kanyang pangako. Patuloy siyang tinatawag ni Hina, at idineklara ni Lick na nangako siyang babalik siya at mananalo sa laban. Nagsimulang magliwanag ang kanyang espada habang sinasabi sa mga maskara na babalik siya sa mga taong mahalaga sa kanya. Binalaan nila siya na masasaktan siya kung babalik siya, pero sinabi niya na mayroon siyang mga tao na pagbabahadyan ng sakit na iyon at ng kanyang mga emosyon. Hinati niya ang lahat ng mga maskara at tinusok ang tumpok ng mga bungo. Ang orb ni Don sa kanyang Orb in kamay ay his hand nagsimulang begins to magliwanag at glow and lumaki, at expand, nakawala si and Lick, Licht breaks habang out, sinasabi kay Don telling na Don nangako he siya sa promised Class A at Class hindi A pa and has natutupad ang not yet pangakong iyon. fulfilled that promise. Galit si Don Don is at furious. sinubukang atakihin siya, pero hinarang ito ni Lick, at inanyayahan si Don na sumama sa kanya habang sinusuntok niya ito sa pader, na naging dahilan ng pagkatalo nito. Sumama sa kanya ang iba, masaya na nakabalik na siya. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito.
Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.